Ginugugol ni Papa ang buong araw sa paghahanap. Hindi. Kailangan kong maghanap ng sarili kong ina. Ito ang kapalaran ni Papa. Binibini, ang pamilyaan ay nasa krisis. Tanging kasal lang ang makapagliligtas. Sa pamilyaan, sinabi ko, hindi ako magpapakasal. Binibini, alam kong hinihintay mo ito, pero may asawa na siya. Narinig ko na, 10 taon nang iniwan niya anak niya, at naging monghe. 10 taon, hindi mo malimutan, ang isang lalaking malupit. Ako. Magandang binibini, nagmamadali ka bang magpakasal? Ang papa ko ay single. Nagbilang ako gamit ang daliri ko. Kayong dalawa ay perpekto. Bata, bumalik ka at sabihin mo sa papa mo, ang paghikayat sa bata naman loko ay krimen. Kung makita ko ulit, isusumbong ko siya sa awtoridad. Tara na. Hoy, hindi ako sinungaling. Ang pangalan ko ay Sukiki, at nakatira ako sa Tsinghua Mountain. Ang papa ko ay si Su. Nako, nasira ang aking anteng-anteng. Gawin nyo. Sino ka? Lalapastanganin niyo ba ako? Naku po, isang master ng martial arts. Papa, nandito ka. Maliit na tagumpay lang yon. Maganda, tulungan mo ako. Pangangalakal ng tulong, mabilis. Miss, ano ang ginagawa mo? Yung taong iyon kanina, isa siyang martial artist. Martial artist, oo. Kung makakakuha sila ng ganitong lalaki, talagang sila ay, isa sa pinakamalakas na puwersa. Hindi na tayo kung saan tayo huwag ka nang gumawa pa ng kaaway para sa pamilyang An. Dahil sa isang kakaibang bata, ako. Yung batang iyon kanina, sinabi niyang galing siya sa bundok Tsinghua. Tama lang na, padalhan natin ang jade pendant, miss. Okay lang. Magmadali sa bundok Tsinghua. May kakaibang lalaki sa Tsinghua. Umakyat siya sa bundok 9 na taon na, naging maestro sa 2 taon, hari ng martial arts sa 4, immortal sa 6 na taon. Mula noon, pinakamahusay sa mundo. Halos 2 taon na, umakyat sa kalangitan. Binuksan ang mga pintuan ng langit. Ang malamig na liwanag ng espada. Nyanig ang mundo. Ang kasikatan ay dahan-dahan. Nandito kami para makita ang Celestial Master ng Tsinghua. Bakit ka pa naniniwala dito? Nagdarasal sa Diyos at sumasamba kay Buddha. Nasa ika-21 siglo na tayo. Manalig sa siyensya. Tara na. Bumaba na tayo ng bundok. Hindi ka rin batawista? Bakit sinisira ang sarili mong post? Huwag pansinin, isa lang siyang tagalinis. Si Julie, presidente ng Sanhe. Kilalanin ang Celestial Master. Humingi ng sikreto sa negosyo, pangako, bilyon ang ari-arian. Handang pakasal sa maestro, upang paglingkuran siya. Medical Fairy, Master Yawang, kilalanin ang Celestial Master. Humingi ng Shenwang Technique. Pangako, mga likas na yaman, maaari rin akong magbigay ng anak. Prinsesa Yikingko ng Daxia, mga kayamanang minana sa henerasyon. Wasakin ang klan na ito, maestro. Inaalok ko ang sarili bilang alipin. Patayin ang isang tao, maestro. Naglalaro ba kayo? Sino kayo? Anong araw ngayon? Ang kapalaran ko ba ay pag-ibig ngayon? Sinabi ko na wala ang maestro. Hinahanap nila ang Celestial Master. Wala siya rito. Hindi ako napunta para makita ang maestro. Sino ang ama ni Sukiki? Ang anak niya ay kinidnap. Bakit ka biglang dumating? Ang anting-anting ni Keke. Nasaan si Keke? Sabihin mo. Anong nangyari kay Keke? Nasaan siya? Langit at lupa, nagbabahagi ng galit. Kilalanin ang Celestial Master. Celestial Master. Anong nangyayari kay Keke? Nasaan siya? Ako. Ikaw si Suhan.
Suhan. Hinahanap kita ng 10 taon. Nahanap din kita. Sumpa, nasa panganib si Keke. Hoy, Suhan, sandali lang. Umalis ka sa daan. Nasaan si Suhan? Lumipad siya palayo. Sino ka? Babalaan kita. Bitawan mo ako. Kung hindi, magagalit ang tatay ko. Malubha ang kahihinatnan. Gaano kalubha? Totoo ang sinasabi ko. Bitawan mo ako. Magsisisi ka pagdating ni tatay ko. Ha 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 ha. Huwag mong sayangin ang lakas. May mga harang kahit saan. Hindi ka makakatakas. Maligayang pagdating Santa ng Bayalan. Ikaw si Mama. Mama. Sabi ni Papa. Umalis ka sa malayo at di na bumalik. Si Papa ay masama. Alam ko na. Hindi mo ako iiwan. Mama. May mama rin ako. Mama, kita mo, lumaki na si Kiki. Marami akong bagay na ikukwento. Sino nagsabi sa'yo tawagin akong yan? Mama. Bakit? Naglakbay ako sa 9 na kaharian para hanapin ka. Nalinlang ako ng libo-libong beses. Halos mamatay ako ilang beses, ngunit hindi. Sumuko. Mama. Nang di ko nakuha balita mo. Naisip ko. Ano naman ang kinalaman sa akin? Mama. Baka naman ako'y makulit lang. Kaya galit ka. Magbabago ako. Gagalingan ko. Sabihin mo naman, oo, magsalita ka. Mama, sabihin mo, hinihiling ko. Sukik. Mukhang hindi mo pa alam. Yang Suan, ganito ako. Gawa mo at ng tatay mo. Gawa nilang dalawa. Mama. Huwag kang matakot. Ngayon lang, kukunin ko ang mga mata para maibalik ang aking lakas. Maghanda ka. Mama. Bakit mo gusto ang mga mata ko? Bakit ka iba sa inang natatandaan ko? Mama. Pinilit ka ba ng masasamang ito para gawin ito sa akin? Mga kontrabida, kapag dumating ang aking ama, hindi niya kayo patatawarin. Si Suhan ay nagsulat ng magandang script, pero nagkamali siya sa isang bagay. Ako ang siya, nag-iwan sa iyo at sa iyong ama. Ano ang sinabi mo? Maliit na halimaw, mukhang ang tatay mo ay hindi nagsabi ng totoo. Maghanap ka ng salamin, ang tatay mong walang silbi, ay basurang mabaho. Hindi karapat-dapat sa pamilyang niya. Huwag mong apihin ang aking ama. Ang aking anak, nararapat sanang maging pambihira. Siya si Santa Jayalan ng Sekta King siya. Luwalhati ng 9 na kaharian, lahat ay nasira dahil at ang tatay mong walang silbi. Sinira ninyo ang lahat. Hindi. Kasalanan mo lang ito dahil sa iyong pagkapanganak. Ang lakas ng kultibasyon ng aking anak ay nasayang lamang. Nasira ang kanyang mga mata. Ginawa mong ang dakilang pamilya ko ay maging hamak na pulubi na kinukutya ng lahat. Hindi. Isa kang taksil na mandarambo. Sinira mo ang pamilyang niya. Kahit sinaktan mo pa ang sarili mong ina. Isa kang malaking kahihiyan. Mahal na mahal ko si Mama. Paano ko siya sasaktan? Mama, patawad. Hindi ko alam. Talaga. Tama na ang kahibangan para ang pamilyang niyang mamuno sa 9 na kaharian. Ngayon, bubunutin ko ang iyong mga mata para ibalik ito sa aking anak. Ginoong Qin.
Nagpapasalamat ako sa iyong pagsisikap. Sandali. Mama, kung gusto mo ang aking mga mata, para gumaling ka, ako mismo ang gagawa nito. Ngayon, si Sukiki ay kukuha ng sariling mata. Upang magbayad utang na loob sa pagbibigay ng buhay. Yang Xuan, si Keke ang iyong tunay na anak. Pinabayaan mo siya at ngayon. Hindi ba ito sapat? Yang Xuan, ang tinatawag na cultivation ability, para sa'yo, tunay bang napakahalaga nito? Ang tinaguriang kapangyarihan. Mas mahalaga pa ba ito kaysa sa 7 taong relasyon natin? Yang Xuan, kaya naman pala, pababayaan mo kami, para sa titulo ng Santa ng Kinshen Sect. Dati akong naniniwala, natutuparin mo ang pangako na ibibigay walang katapusang karangalan at kayamanan, pati na rin posisyon sa tuktok ng mundo at katanyagan. Hanggang ngayon, naiintindihan ko, Suhan, na ikaw ay isang basura lamang. Basura, umalis ka, kasama nitong masamang nilalang. Huwag kang magpakita, kailanman sa harap, huwag kang umasa ng kahit anong pabor mula sa akin. Hindi mo kailanman makararanas ng karangalan sa aking posisyon. Ikaw ay hindi karapat-dapat. Yang Xuan, hindi kita kinamumuhian dahil sa iyong ambisyon sa kapangyarihan o sa pag-iwan sa amin. Sinabi ko pa sa anak ko, kung gaano mo siya kamahal, marahil dahil sa ilang rason, hindi mo siya masamahan. Ngunit huwag mong siray ang mga pangarap ng iyong anak. Kung hindi, kahit protektado ka ng Kinshen Sect, kahit kailangan kong tapakan ang siyam na kaharian, ako, si Suhan, paparusahan kita gamit ang aking espada. Kung talagang kailangan ni Mama ang aking mga mata, ibibigay ko ang mga ito. Isang martial artist ang punyetang ito. Siguro ito ang orihinal na kapangyarihan na nagpapalakas sa kanya. Walang kwentang basura, hindi kailanman abot sa tunay na sining ng martial arts. Martial artist. Ano naman, kahit ang aming angkan na yang ay hindi na tulad ng dati, hindi ko hahayaang isa, ordinaryong martial artist, ang magmalaki rito, tumawag ng mga tauhan. Huwag kang lalapit, nais kong si Mama mismo ang magsabi sa akin nito. Mama, gusto mo ba mga mata ni Kik? Ako ang santo ng Qingtian Sect. Dapat putulin mga makamundong ugnayan. Ialay ang sarili sa landas immortalidad. Para sa karangalan ng sekta, babaguhin ko ang aking buhay. Ang mag-ama na iyon, ikaw ba mismo ang paputol? O ako, ang patriarka, gagawa para sa iyo? Ako. Ikaw ba mismo ang paputol? O ako ang gagawa para sa iyo? Gagawin ko. Mama, talaga bang gusto mo ang mga mata ni Kiki? Suan, ano nang ginagawa mo? Nalambot ka ba? Hindi. Ang pamilya yang ko ay taon-taon nang dinudusta. Mahirap talaga, maibalik ang dangal kaagad. Hindi ko papayagan na sumuko ka sa ganitong paraan. Yan Zuan. Ang handaan ngayon ay nagsasama ng makapangyarihan sa Central Region para hilingin ang pagbabalik sa tuktok. Gusto mo bang ang pamilya yang mo ay maging muli katatawanan? Kinshen Sect, Pamilya Yang, at lahat ng mga sangkot. Itinulak nila ako sa landas na walang balikan. Kung lilingon ako, isang bangin lang ang nakikita. Mabuhay na bigo at limitado habang buhay. Pag-alipusta, paghamak. Ito ay hindi ang buhay na nararapat sa akin. Ang Kek, kung isusuko mo mga mata mo, sisiguraduhin ko ang ikabubuhay at matutuluyan. Habang ikaw ay nabubuhay, sinigurado mo bang may pagkain at damit siya? Ba? Anong kawawang bastardo? Hindi ka gagastos ng sentimo mula saya. Ibig sabihin, mahirap lumayo sa kawawang iyon. Paano mo pinayagan? Naguluhin ka ulit? Suan, tama na ang kalokohan. Okay lang, nanay. Kiki kukunin ang mga mata niya ngayon. Pero, pwede mo ba akong hayaan makita si nanay ng huling beses? Sige, nasa isip ko ang mukha ni nanay na nakaukit. Kapag nabulag ako,
Hindi ako matatakot na makalimutan. Nanay, kahit ano man mangyari. Maraming salamat, Kiki, sa pagbibigay buhay. Nakilala ko si tatay. Nakita ni Kiki si nanay, bago ako mabulag. Nanay, huling tawag ko na ito. Ako ay anak na suwait. Aalis na ako. Tigilan mo ang kalokohan. Gawin mo na. Kung hindi ka kikilos, tutulungan na kita. Hindi kailangan. Ako, si Sukiki, kukunin ang sarili kong mga mata, para bayaran ang utang ng pagiging ina mo. Sino ang nangahas sumugod sa yang? Mamamatay ang hahadlang. Nanay, nais ni Kiki na manatili sa iyo. Pero, hindi na makakita si Kiki. Masamang tatay, nagsinungaling ka sa akin. Si nanay pala, hindi mahal si Kiki. Tatay. Polem. Kiki, hindi. Tatay. Tatay, ikaw ba yun? Tatay. Tatay, putang ina mo. Gago, huwag mo nang ulitin yan. Ano, hindi naman masama si mama. Masama talaga. Kiki. Paparating si Suhan. Suhan. Akala ko ibang tao. Siya pala yung tanga. Nagnakaw kay Yang Zuan. Nagkaanak pa, habang nag-aaral ako sa abroad. Ilang taon kitang hinanap sa lahat ng mga taong ito. Pero ang totoo, nagtago ka pala sa bundok para maging Daoist priest. Tamang-tama ang pagdating mo, Suhan. Umalis ka na. Haha. Ikaw, mabahong Daoist priest, kanino ka nang ahas magsalita? Ha, nang ahas kang utusan ako. Gustong-gusto mong mamatay? Suhan. Makalipas ang 10 taon, ngayon ang kapal ng mukha. Nangahas kang hamunin si Iki. Sawa ka na bang mabuhay? Anak. Anak, sabihin mo sa tatay mo. Kung sino ang nanakit sa'yo. Tatay. Papagbayarin ko sila ng makasampu. Bakit sarado ang pinto? Ikin, ayos ka lang ba? Nagtatangka kang saktan ako? Isa akong mahusay na martial artist. Galit na galit si Ikin. May mamamatay. Bakit kayo natatakot? Siya, tatapusin niya ang talunan. Tapos, kami na ang bahala. Ikaw, mabahong pari ng bundok. Paano mo nagawang sigawan ako at hayaan akong mamatay? Alam mo ba kung sino ako? Hindi ba ako mabuti sa'yo? Suhan, natapos ko na sana. Kung nakuha natin ang Kekis Ayes, pero nagpakita ka pa ngayon para hanapin ang sarili mong kamatayan. Wala kang masisisi. Gusto mong mauna kang mamatay, di ba? Hindi mo ito karapat-dapat. Naghahanap ka ng kamatayan. Nanalo tayo. Ikin, Ano? Natalo ang mahusay na martial artist agad. Paano ito nangyari? Kailan ka naging mas malakas kaysa sa akin? pumunta ka tanungin ang hari ng gobyerno. Suhan, nababaliw ka na ba? Siya ang anak na dragon ng Jin Citiga. Kung mamatay siya rito, hindi lang kayo mawawala ng buhay, kundi pati pamilya magdurusa rin. Suhan, huwag ninyo siyang saktan. Kung hindi ko kayo mapoprotektahan. Siya si Aning, anak ng pamilyang An. Tama ba ang narinig ko? Gusto niyang tulungan si Suhan. Kilala ni Suhan ang anak ng An. Kaya pala, sampaang pari, ang yabang mo, lumalabas na. Sinusuportahan ka ni Aning, pero babalaan ko kayo. Ang pamilyang Han ay humihina na. Sa lakas ng aking ama, wala kayong takas. Suhan, wala kang magagawa sa akin. Ano ang gagawin mo? Ganyan ang pribilehiyo ng kapangyarihan. Kapangyarihan.
walang halaga ito kung ihahambing sa aking sukdulang kapangyarihan. Hindi na ituro ng dragon ng gang ang anak niya. Sinaktan niya ang anak ko. Ang tanging kabayaran ay sa kanyang kamatayan. Dalhin siya para ipapatay. Nilapastangan mo si Ginoong Chin. Baliw ka ba? Anong hinihintay mo? Ipagbigay alam ito kay Panginoong Chin agad. Tapos na. Sinaktan namin si Ginoong Qin sa harap namin. Kung malaman ito ni Ginoong Qin, paano niya tayo patatawarin? Kasalanan lahat ito ng pamilyang niya. Bakit mo kami inanyaya rito? Kung magalit sa akin si Panginoong Qin, hindi ako titigil sa pakikipaglaban sa inyong pamilyang niya. Nararapat siyang mamatay dahil sa paglapastangan kay Ginoong Qin. Ginawa niya na ang pamilyang Yang ay napintasan sa publiko. Sadyang sinira nila ang aming pamilyang Yang. Anak ng pati, sumakop na. Ina. Ginawang paralisado ni Suhan si Qintao. Suan, paano kaya magbiro tungkol dito? Paano ito nangyari? Suhan. Siya lang ay walang kwentang practitioner ng martial arts. Paano niya tinalo si Qintao? Baka naman, hindi na siya ang dati. Kahit nagbago na, sinaktan niya si Ginoong Qin. Ngayon, hindi siya makakataka sa kamatayan. Patayin siya at humingi ng tawad kay Guru Qin. Sa ganito, ligtas ang aking pamilya. Lahat, itinuturo ang aking pamilyang Yang. Isang malaking pagkakamali. Sa huli, itong halimaw. Ang siyang, nagparalisa kay Ginoong Qin. Dapat nating, mahuli itong, walang galang na hangal. Ibigay natin siya kay Panginoong Qin. Ito ang pinakamahusay na solusyon. Tama si Boss Yang. Talunin ng halimaw na ito ang mga martial artists. Ito ay pambihirang lakas, ang aking pamilyang Kao. Magpapadala ng 2 bihasang mandirigma para tulungan ng pamilyang Yang na mahuli itong halimaw. Maghanap tayo ng katarungan para kay Ginoong Qin at magbigay ng paliwanag kay Panginoong Qin. Ang aking pamilyang Li magpapadala ng isang martial artist upang tulungan ang pamilyang Yang na mahuli itong halimaw. 3 mula sa angka ni Jiang. 5 mula sa angka ni Li. Tutulungan nila ang pamilyang Yang na mahuli itong halimaw. Tutulong kami sa pamilyang Yang upang mahuli itong halimaw. Mahusay. Kainis. Miss Anne, anong ginagawa mo? Paano mo nagawang protektahan siya? Baliw ka na ba, Miss? Huwag kang maging inosente. Sa gitnang rehiyon, si Wang Liangguang ang pinakamakapangyarihan. Pagkatapos ay dumarating ang mga pinuno ng 18 lungsod. Si Qin Sheng, ang dragon ng mafia, ay isa sa kanila. Pagkatapos, ang 100 pinakamayayamang pamilya na namamahala sa lahat at ang aming pamilyang An ay nawawalan ng impluensya. Nasa huli na lang kami ng mga makapangyarihan. Paano nila nilalapastangan si Ginoong Qin? Maging kaaway ng 12-12 ng makapangyarihan dito. Gusto mo bang ang buong pamilyang An ay mamatay dahil sa idiotong ito na nagpapahanap ng kamatayan? Ako. Ano ang balak mong gawin? Paano kung ang aking miss ay hindi tumulong sa kanya? Gantihan tayo ng masama. Umalis ka sa daraanan. Ngayon, sinumang manlait sa anak kong baba, lumabas siya para mamatay. Suhan, sinaktan si Qintao. Hindi maiiwasan. Tama na, ang kagyat ay dalhin si Kiki sa ospital para gamutin ang mga mata niya, imbes na makipag-away sa mga makapangyarihan at sirain ang buhay mo. Dalhin mo si Kiki. Ngayon, ako, si Annie, kahit ipagsapalaran ko ang buhay ko, gusto kong lumaban para mabuksan ang iyong daraanan. Kayong lahat. Si Anne ang pinakamayaman sa gitnang rehiyon, malaki na itulong ng aking ama, noong nabubuhay pa siya. Ngayon, ako, si Annie, ay nakikiusap sa inyo. Nahayaan silang mabuhay. Ako, si Annie, magbabayad ako ng buhay. Binibini. Nasisiraan ka na ba? Hindi siya karapat-dapat na lumuhod ka sa kanya. Hindi niya kailangan ng pagsisikap mo. Pakiusap, kayo na. Hayaan silang mabuhay. Ano pa ang hinihintay nyo? Dalhin nyo si Kiki. Bilis. Sandali. Yang Zuan, anong plano mong gawin? Napakasama mo ba? Napapatayin mo sila. Mahal na binibining An, mayroon kang mabuting puso. Ngunit si Suhan ang naging sanhi ng sakuna. Kung siya ay makakalaya, paano ko papakalmahin? Ang galit ni Ginoong Qin sa pag-alay ng buhay mo. Hindi. Ang bagay na ito, ang aking binibini, at ang pamilya An ay walang kinalaman. Gawin mo ang nais mo sa kanila. Umalis ka sa daan, binibini. Lagi akong nasa iyong panig. Huwag ka nang magpakagapos. Hayaan mo akong umalis. Hindi. Suhan, aking anak, ipagtatanggol ko gamit ang buhay. At ikaw, ay maaaring mamatay ng payapa. Nasaan ang mga young martial artists? Narito. Nasaan ang mga cow martial artists? Narito. Nasaan ang mga jayang martial artists? Narito. Nasaan ang mga ding martial artists? Narito. Sige na, gawin nyo. Huwag. Hindi. Hindi
Hindi ka pwedeng mamatay. Wala nang saysay, binibini. Wala nang saysay. Ang mga guro ng pamilyang yang ay mas malakas. Ang iba rin ay mga mahuhusay na guro. Hindi mo lang siya mailigtas. Kundi masasaktan ka pa, mamamatay siya. Kahit Diyos ay di siya mailigtas. Hinahanap kita 10 taon na. At ngayon, sa wakas nakita kita. At makikita kong mamamatay ka. Ayokong gawin ito, Hanggal. Isa kang Hanggal. Sino ang mangangahas humawak sa kanya? Ako, si Annie. Lalabanan ko kayo hanggang kamatayan. Lalaban hanggang kamatayan. Ang pamilyang An ay bumabagsak. Bakit ka may ganyang kumpiyansa? Nagsasalita ka ng kalokohan. Ang anak na babae ng pamilyang An ay isa sa mga kagandahan, pinakatanyag sa rehiyon at naghahanap ng kamatayan para sa talunan. Sa tingin ko, hindi siya nakakilala ng mabuting lalaki. Hahaha, ang basura na itinapon ko ay pinulot mo at tinuring mo itong kayamanan. Talagang bulag ka. Si Binibining Yang ay bulag, pero malinaw siyang nakakakita. Nagniningning ang kanyang mga mata, ngunit di makilala ang ginto sa bato. Nakakatawa, haha. Kayo. Tapos na ba kayong tumawa? Dahil tapos na kayong tumawa. Kaya mamatay na kayo. Linisin ang lugar. Ikaw, sinusubukan mong gawing kaaway namin. Bakit hindi? Mayabang ka. Iniwan ni Yang Chenjin ang asawa at anak. Magaling. Kung may ganito sa pamilya namin. Isang kahihiyan talaga. Tumahimik ka. Sinasabi ko'y totoo. Kahit mamatay ka'y di mo maiintindihan. Baliw na ang lalaking ito. Ang normal na tao ay luluhod na at magmamakaawa. Siguro ganito. May iligtas ng aso. Ha ha ha. Magaling. Ha 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 ha. Kahit ayokong aminin, ikaw ay kasuklam-suklam na basura. Nagkaanak ka sa anak ko. Pero kung magmamakaawa ka, at aaminin mong wala kang silbi, isa sa pinakamahuhusay kong alagad, baka payagan kitang mabuhay. Mama, walang makakapagligtas sa kanya, mula sa galit ni Panginoong Qin. Bakit siya gagambalain? Kung magmamakaawa siya, makikiusap ako para sa kanya. Kay Panginoong Qin, kung mabuhay o mamatay, nakasalalay sa swerte niya. Nangangamatay na aso. Anong ginagawa mo rito? Luhod. Hinahanap mo ang kamatayan. Gusto mo akong saktan? Hahaha, habang nandito sila, hindi mo kayang hawakan ang buhok ko. Magwawala ka lang. Sila'y mga langgam na walang pag-asa. Paano kanila mapoprotektahan? Ano ang sinasabi mo? Basura ka. Sinipa ka ba ng asno? Saang mundo ka nananahan? Natapos na ang buhay, bumabalik ang kaluluwa sa langit. Anong nangyayari? Anong ginagawa ng mga martial artists? Bakit sila biglang bumagsak? Totoo ba ang sinabi niya? Ang buhay ng mga martial artist na ito ay natapos na. Imposible. Ganap na imposible. Ano ang ginawa niya? Posible kaya? Sa pagkakataong iyon, Ano ang nangyayari dito? Bumangon kayo. Umuarte kayo para sa akin, di ba? Bumangon kayo. Bumangon kayo. Lahat sila'y patay na. Papa, ano ang nangyayari? Ano ang nangyari? Bakit sila namatay? Ang mga martial artists na pinalaki natin, tapos na. Lahat ay natapos na. Suhan, ikaw, anong kailangan mo? Sabi ko, sila na nananakit sa anak ko. Dapat mamatay. Lumayo ka. Lalapastangan mo ang buhok ko. Hindi ka patatawarin ni Suan-Suan. Umalis ka. Tumabi ka. Suhan. Huwag mong galawin ang nanay ko. Lumayo ka sa nanay ko. Ikaw, Nanay. Nabali ang binti ko. Suhan. Sumpain ka. Hamon ka bang patayin ang nanay ko? Pakawalan mo siya. Bitawan mo ako. pakawalan mo siya. Gagawin kitang magmakaawa, tulad ng anak ko rin. Pinatawad mo ba siya dati? Halimaw! Papamatayin kita. Lahat, sumugod. Sumugod kayong pangkata. Huwag hayaang talunin tayo. Isa-isa. Ganyan nga, magkaisa. Taktika ng mga alon, mamatay sa pagod ang duwag. Patayin sila. Naghahanap ka ng kamatayan. bakit ang lakas ng lalaking ito, Nian? Nakikita mo ba ang antas ng martial arts niya? Paumanhin, binibini, isa lamang akong martial artist, hindi ko masukat ang lalim nito. Suhan. Nakaabot ka na ba? Ngunit sinira niya si Ginoong Qin.
Ang dragon ng krimen, Qin Shi, dakilang master ng martial arts. Siya, si Suhan, mamamatay na. Binibini, hindi mo kayang protektahan siya. Suhan, nasaktan mo na. Napakaraming tao ngayon. Tama na. Kung hayaan mo kaming umalis, ang kapangyarihan ng kanyang pinagmulan. Hindi ko na ito gusto. Itinapon ko na. Noong isa lang akong martial artist. Isa lang siyang martial artist. Paano niya natalo si Qintao? Paano niya nasaktan ang mga martial artists? Maaaring gumamit siya ng baril o mga bagay. Ngunit bakit hindi ko narinig ang putok? Hindi mahalaga. Sa kabila ng lahat, ang orihinal na kapangyarihan. Kailangan natin itong planuhin ng pangmatagalan. Yang Xuan, talaga namang hindi ka sumusuko. Paano mo kaya mabasa ang isip ko? Dahil naglilinang ka ng martial arts. At ako naman ay naglilinang ng immortalidad. Anong sinabi mo? Suhan, ikaw, naglakas loob kang saktan ako. Ang dragon ay may balis ka. Sinumang humawak nito ay mamamatay. Yang Xuan, ikaw ang may kasalanan ng sarili mong kamatayan. Tatay, tumigil ka. Keke, kung hahayaan ko siyang umalis ngayon, siya ay tiyak, hindi susuko. Nakikiusap ako. Tatay, huwag mong gawin iyan. Siya ay iyong asawa. Siya rin ay aking ina. Makukulong ka sa karma, at ang iyong isip ay magugulo. Tapos, naglakas loob silang saktan ka. Sila ay papatayin ko, kahit mamatay pa ako. Hindi ako makakapag-reinkarnasyon. Wala akong kinakatakutan. Tatay, huwag kang mamatay. Kung ikaw ay mamatay, wala na akong tatay. Papa, Mama, ayaw na kay Kiki. Gusto mo rin bang iwan si Kiki? Ako ang nanakot sa iyo ngayon. Papa, kung gagawin mo na naman to, hindi na kita papansinin. Sige. Nauunawaan ni Papa. Papi, hindi na ulitin, okay ba? Dragon Gangster, darating na si Lord Qin. Narito na rin si Lord Qin. Siya ay isang bihasang master. Ang halimaw na ito ay dapat supili. Hayop ka, tapos na ang magagandang araw mo. Darating na ngayon si Lord Qin. Patatayin ka sa 1,000 hiwa. Basura ka. Maghintay ka lang matapos si Lord Qin. Tutuparin ko ang pangako. Kailangan kong lubusang sirain. Maliit na bastard. Papa, ayoko nang manatili dito. Umuwi na tayo. Saan mo akalang pupunta ka? Kung hindi mo ibibigay ang orihinal na kapangyarihan, hindi mo magagawa umalis kahit sa Yang Xuan. Sandatang ito, na tinatawag na Kanglan, ay kayang gawin. Ang isang dakilang master ay lumuhod. Tignan mo kung saan ka pupunta. Tay, huwag. Umalis ka. Mamatay ka na. Kusa mong ginusto yan, kaya tiisin mo. Sandali. Sino ang naglakas loob san? Magiging abo na siya. May mga langaw na lumilipad. Isa lang yang ipis. Huminahon ka, Ginoong Qin. Tingnan natin kung paano tayo. Papasabayin natin siyang humingi ng awa. Ginoong Qin, pakiusap. Huwag. Lumayas kayo. Ginoong Qin, paparating na. Anong nangyayari? Nakakamangha. Ang lakas ng isang bala. Ang bala na ito ay hindi mekanikal ang pagkakaputok. Ito ay artificial na putok. Isang bala lang ay maaaring magastos nyo. At ako, gobernador ng lungsod. Kalahati. Dapat may isang bihasang walang kapantay. At ang darating ay may masama. Kailan nyo nagawang kasala sa ganito? Sino ang makapagsasabi? Kaya niyang talunin kaming tatlo sa isang galaw. Sa tingin nyo ba'y nasa posisyon ako para magkasala sa inyong level? Ay, Ginoong Qin, mahalaga na. Linawin mong hindi mo nais maging kaaway. ano pa ang hinihintay mo? Lumuhod kayo. Ayusin ang linya ng pagluhod. Ako, si Qin Sheng. Nagbibigay galang kasama sila. Dahil sa desperasyon, hindi ko alam ang kasalanan ko sa inyo. Umasa akong sasabihin nyo. Kung ipaghihintay nyo ang kamatayan, sabihin nyo ang dahilan. Mga swell na lang. Nakita nyo na rin ang hari ng impyerno. Iyan ang nangyayari kapag nagkaaway kayo sa aking pamilya. Talaga? Gusto nyo bang makita ng malapitan? Ayos ka lang. Paano ito nangyari? Ang bala, wala man lang bakas sa kanya. Paano mo nagawa yon? Hindi ka panipaniwala. Ang antas ba ng iyong martial arts? Higit pa sa grand... Kabalbalan.
Dahil hindi ako tumutok. Kaya Banyang, tapusin ang mga martial artist na yon. Hindi ka panipaniwala. Paano siya maaaring higit sa Grandmaster? Suhan, kahit kaya mong umiwas sa bala. Maliit na ahas. Naghihintay lang kunin ang bangkay sa impyerno. Tigil! Matanda, gusto mo bang Suhan, nagkamali ako. Hindi na ako magtatangka. Nakikiusap akong patawarin mo ako. Suhan, makiusap ka para sa ama. Ayaw mamatay ni Papa. Suhan, tigil! Siya ang lolo ni Keke. Ang biyenan mo. Bienan, paano mo nagawang sabihin yan? Bilisan mo, tulungan si Papa. Iligtas si Papa. Keke, hindi ka namin naisaktan. Gusto ko lang ang orihinal na kapangyarihan para maibalik ang aking antas ng pagpapalakas at muling umusbong ang pamilyang niya. Ginawa ito lahat ni Nanay para sa iyo. Gustong bumalik ni Nanay sa palagi. Keke, Alam mo yan, nag-inarte lang siya. Siya ang nanay ko. Pakawalan mo ang lolo. Ang mga matang ito, ibinigay ko kay nanay bilang pasasalamat sa pagbibigay buhay sa akin. Mula noon, kami ni Yang Zuan, hindi na magkikita muli. CJ, nirerespeto ni Papa. sa wakas, ang orihinal na kapangyarihan ay nagbalik na. Sa loob ng isang buwan, babalik ako sa dakilang guro at sa Qingshan sect. Sa loob ng ilang buwan, ako ang hari ng martial arts. Maaari akong ituring na pinakamalakas sa martial ranking. Ang aking pamilyang yan, hindi ba't makakamit ang luwalhati? Binabati kita. Sa wakas nakuha mo ang nararapat. Akin lang itong inaangkin na sa akin talaga. Kung hindi ninyo sinira lahat, mangyayari ba ito? Suhan, kinikilala ko na may kapangyarihan ka na, ngunit kahit lahat dito ay walang magagawa sa iyo. Sa tingin mo ba'y mailugar pa para sa Central Region? Malawak ang mundo, kaya kong pumunta kahit saan. Kung susundan mo iyan, tatakbo ka lang walang direksyon. Magiging isa kang magnanakaw sa kalye, manatili ka rito at hahanap si mama ng mapapangasawa. Makikita mong muli ang yaman at luwalhati. Mali ka. Ayokong yumaman o maging sikat. Gusto ko lang ng ina. Nagkakamali ba ako? Hindi. Gusto ko lang ng mas magandang buhay. Maging kilala. Ano ang mali ko? Ang Mafia Dragon, si Qinsheng, ay nandito. Sigurado, nasa labas siya ng pinto. Gusto niyang ipaghiganti ang anak niya. Isa siyang dakilang guro. Akala mo ba poprotektahan ka niya? Manatili ka rito, poprotektahan ka ni mama. Ginoong Chin, baka hindi naririnig. Ng eksperto, bakit hindi ka sumisigaw pa? O pumasok na tayo? Mamamatay din naman tayo. Mas mabuting pumasok na tayo. Ang dakilang guro ay parang langgam sa akin. Suhan, kailan ka hihinto? Sa pagyayabang. Gawa ang nagsasalita. Lumuhod ka agad at igalang ang nakatataas. Ang mga lumuluhod ay si Ginoong Qin at si Putit Itim. Nagkamali ba ako? Hindi. Sila ang mga eksperto na niluluhuran. May mali ba, Senyorita? Ito'y hindi katanggap-tanggap, hindi ba? Anong nangyayari, tatay? Bakit sila lahat nagsisigaw? Si Ginoong Qin ang humaharang sa pasukan. Si Suhan at si Keke. Keke, ako. Hindi. Si Ginoong Qin ang humaharang sa pasukan. Pero ano, magsalita ka. Si Ginoong Qin at si Putit Itim, nakaluhod kay Suhan. Ano? Mabawi ang liwanag. Ang pakiramdam ng kapangyarihan ng pinagmulan dumadaloy sa aking katawan. Ay kahanga-hanga. Ngunit, ano ang nangyayari? Sabi ko, ang dakilang maestro ay parang langgam sa akin. Ang tanging silbi niya yumuko at magpatira pa. Ginoong Qin, paano mo nagawa? Ang pinuno ng Jin City, ang pangalan ng Dragon Gang, nakakaapekto sa lahat. Paano kayo muyukod dito? Ang katawa-tawa, muntik ko ng ang isang bagong eksperto. Wala kang alam, kung hindi ko ito gagawin, mamamatay tayong lahat. Paano nangyari iyon? Kaya pala ganoon. Ginoong Qin, nagkamali ka. Walang eksperto rito. Mas malabo para kay Suhan. Siya lang. Ang aking ama, gusto niyang makipag-away kay Suhan at muntik na siyang masaktan ng aksidente. Ganyan gumagana ang lahat. Napakaswerte ni Suhan. Nagawa niyang si Ginoong Qin ay yumukod. Paano ang ordinaryong bala?
ay may ganito kalakas. Isang putok, kayang patumbahin ang dakilang maestro. Talaga bang walang basihan? Yang Wanhai, muntik mo akong nasaktan ng aksidente. Ginoong Qin, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Nagmamadali akong iligtas si Qin, kaya pumutok ang baril. Sinira mo ang anak ko. Tama. Okay lang kung gusto mong maghiganti. Pero isipin mo muna, kung kaya mo nga ba, buhay mo yan. At isa lang, ang tsansa mo. Ano pa ang ginagawa mo rito? Umalis ka. Ikin, hindi mo magagawa. Hahayaan mo siyang umalis? Tama siya. Isa na lang ang tsansa ko. Hindi tayo pwedeng kumilos nang hindi alam ang nangyayari. Pero, makukuha ko ang aking paghihiganti. Hindi sa ngayon. Pero ito, tumahimik ka. Ako, si Qin Sheng, ang dragon ng underworld. Kailangan ko ba na? May magsabi sa akin kung ano ang gagawin. Napala. Nagka-aksidente ang anak ko. Sa iyong handaan, hindi ka ba magbibigay ng paliwanag? Tapos na. Trader, bakit ka tumatawa? Wasak ang anak ko. Masaya ka, di ba? Papatayin kita. Ngayon di, Qin, huminto ka. Ang prestihiyosong dragon ng underworld, naging takot. Sa ilang salita lang, hindi siya nagtatangkang maghiganti. Pero ang galit niya sa pamilyang niyang ibinuhos. Qin Sheng, oras na para umalis ka. Sa pamumuno ng Jinse. Ano ang sinabi mo? Aso, baliw ka, di ba? Sino ka para magsalita? Paano nangahas kang sabihin yan dito? Ang paglinang ng dakilang maestro ay walang silbi, sa halip, maging sustansya na kailangan ko para makabalik sa tuktok. Sipsipin ang lakas. Sipsipin Ano ang sipsipin na kapangyarihan? Huli na. Tulungan si Lord Qin. Dumating ka sa tamang oras. Nasaan si Lord Qin at ang iba? Nasipsip ko na sila. Ngayon, ang aking paglinang ay bumalik sa realm ng Grandmaster. Ang aking pamilyang Yang, muling makakamit ang pagiging dominante. Hahaha. Pagbati sa pamilyang Yang sa pagbangon. Pagbati kay Saint Jailan sa pagbabalik sa tuktok. Suhan, aabutin ko ang tuktok na tanging pagmasdan. Hihi. Kayo rin ay aakyat sa tuktok. At kayo, nararapat lang nakasama sa milyon-milyong tao na namangha sa aming init. Papa, aalis na lang ba tayo? Ang soulmate mo. Pag-ibig, ang bangungot ng bawat monghe. Walang makakalagpas. Dito nang hindi lumalaban. Si Anning ay mabuting bata. Hindi ko siya pwedeng sakta. Kaya panatilihin ang pagiging manhid. Putulin ang lahat ng ugnayan. Pero Papa, hindi ako komportable. Hehe, sobrang sakit. Naku, orihinal na kapangyarihan ay kumonekta sa tibok ng puso ni Keke. Nahuli niyang suan ng orihinal na kapangyarihan. Parang kinukuha ang buhay ni Keke. Paano nangyari ito, Kiki? Magmamakaawa ako kay Yang Zuan. Tiyak na tutulungan niya si Kiki. Wala nang silbi. Mula nang ilagay niyang suan ang kanyang mga mata, ang orihinal na kapangyarihan ay naging bahagi at pumasok sa kanyang mga kamay at buto. Hindi ito matatanggal kahit gusto niya itong isauli. Paano ito nangyari? Keke. Hindi ba siya isa sa 4 na babae na umarte sa harap ng bundok Qinghua? Hindi ba ang plakang ito ang eksklusibong sasakyan ni Prinsesa Channi? Siya ba ang prinsesa? Ikinkyo mula sa maharlikang pamilya, mayroong bagay na makakatulong sa iyong anak. Sinabi mong kaya mong iligtas si Keke. Tama. Ang aming maharlikang pamilya ay mailihim na kayamanan. Ang kristal na perlas, ginagamot nito ang pinsala sa orihinal na kapangyarihan. Ipakita mo sa amin ang daan. Maghintay ka. Ano ang ginagawa mo? Ang iyong at aking mga kapalaran ay magkasalunga. Masyadong maraming kontak ay magdudulot lang ng sakuna sa ating dalawa. Kaya lumayo ka sa amin. Simula ngayon, mas mabuting hindi na tayo magkita muli. Magkasalungat na kapalaran. Dahil sa kanya, tama, hindi ako makikipagkukumpara sa kanya. Hindi ko karapat-dapat na lumapit sa iyo. Isipin mo ang gusto mo. Sa huli, lumayo ka sa akin. Hindi sapat ang mga perlas lamang. Kailangan din natin ang Campsis Grandiflora. Ang Campsis Grandiflora ay mahirap hanapin. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matulungan kang 12 taon na kitang hinahanap. Nagkita tayong muli, ngunit baliwala ka sa akin. Dati, akala ko'y hindi mo ako kilala, kaya nagkamali ako. Mayroon ka ng prinsesa. Ako, si Annie. Hindi ko lang malapitan. Ma'am, mapagmataas siya. Bakit ka malulungkot sa kanya? Kung galit ka, pumunta tayo sa bundok Qinghua. Susunugin ko ang kanyang bundok. Tama na. Umalis na tayo. Nangako ako sa kasal. Ang vitrified account ay relikya. Kahit sa pamilyang mahalika, ito ay mahalaga. Ano ang iyong nais? Ang gusto ko ay hindi madali yan.
Kailangang matulungan kang iligtas ang iyong anak. Ang Campsis Grandiflora. Nagsugo na ako ng mga tauhan. Narinig ko na ang anak ni Haring Sinjep. Gagamitin ang Campsis Grandiflora bilang regalo para pakasal kay Anning, anak ni Ann. Campsis Grandiflora. Anning, mukhang hindi ko maiwasan itong sakuna sa pag-ibig. CJ, ang iyong nais, sisiguraduhin kong makukuha mo. Salamat. Pamilya Kao ng Binsaw, nag-aalok ng 1 bilyon at 3 gusali ng opisina sa Business District na matatagpuan sa Financial District. Nais nilang mapangasawa si Miss Ann. Nais nilang pag-isahin ang puso nila habang buhay. Pamilya Lee ng Binsaw, nag-aalok ng 2 bilyon, ang perlas ng gabi ng dagat hilaga, at ang diamante luha ng anghel upang manligaw kay si Miss Ann. Ang kontrabida ng pamilyang Ann. Ngayon, masisilayan natin kung paan. Tatapusin ko kayong lahat. Ning, masayang-masaya si Lola na narito ka. Inilagay kita sa posisyong ito para sa pamilya. Salamat sa lahat ng iyong pagsisikap. Lola, tungkulin ko itong gawin. Anning, pinapayuhan kitang maging masunuri. Ang salu-salong ito ay nagtitipon ng mga personalidad na mahalaga para sa ang prestihiyo ng pamilyang Ann. Kung sisirain mo ito, hindi ako magkakaroon ng awa. Huwag kang mag-alala, Tia. Ako ay patay na. Para sa lalaking iyon. Miss, kayo po. Suhan. Pagkatapos ng ngayon, hindi na kita iistorbohin pa. Malulungkot ka ba? Hindi. Dapat kang masaya. Nag-aalok ang pamilya Chen, Iyas na Jade, 10 mansyon, 10 mamahaling kotse, at 999 libra ng ginto, kabuang halaga, 5 bilyon. Nais lang naming mapakasal, kay Binibining Ann, sa hinaharap. Diyos ko, napakaheneroso ng pamilya Chen. Mukhang, si Patriarch Chen ay nais makuha si Binibining Ann. Tinatayang 50 bilyon ang pinakamataas. Pagbati sa mga pamilyang Chen at Ann sa kasal nila, isang malaking alyansa. Pagbati. Ha. Naku, si Binibining Ann ay ang pinakakilalang kagandahan ng gitnang rehiyon. Talagang maganda, talagang kaakit-akit. Gaano katagal bago makarating sa pamilya Ann? 10 minuto. Magmadali ka. Binibining Ann, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng kasal, tiyak, mamahalin ko siya ng husto. Haha, halika rito. Lumayo ka. Bitawan mo ako. Nagmamadali si Ginoong Chen. Bakit hindi? Dalhin si Ginoong Chen at Binibining Ann sa silid pang kasal. Naku, nasa panganib si Anning. Bilisan. Suhan, nasaan ka? Iligtas mo ako. Haha, halika na. Teka lang muna, sandali lang. Ako, si Zhao Ke, ay nag-aalok. Isang Campsis Grandiflora. Nais kong pakasalan si MS, Ann, hanggang kamatayan. Campsis Grandiflora, ito ba ang kailangan ni Suhan ng lubusan? Halaman lang. Bakit ka nakikipag-agawan sa dot ko na $5 bilyon? Wala ka sa balon. Alam mo bang magagawa nito? Ang isang maestro magkamit ng liwanag? Hoy, naalala ko na, ang Campsis Grandiflora ay halamang engkanto. Kung totoo, ito ay di matatawarang yaman. Suan, totoo ba ang sinasabi nila? Ganoon nga. Sa pagkakaroon lang nito, makakaabot ako sa susunod na antas pandigma at maging ang hari ng sining pandigma sa 100 pinakamahusay na mandirigma ng Daxia. Maging dakilang kampiyon ako sa pandigmaan. Kung gayon, hindi ko na kailangan ang Qingshan sect. Magtatatag ako ng sariling angkan. Makikipagkumpetensya ako sa mundo. Hindi ka pa paniwala. Ama, makukuha ko ang halamang ito. Tapos, ang pagkaapurado ay di naghihintay ng mabagal. Sa bulwagang ito, ako lang ang makakagawa na iligtas ang pamilyang Ann mula sa pagkalugi. Sino sa tingin mo ang pipiliin ni Ella Ann? Ibigay mo sa akin ang Campsis Grandiflora. Pangako sa iyo na. Maghintay kayo. Ang Campsis Grandiflora na ito, gusto ko, kung ibibigay mo sa akin. Papagyaruin kitang mayaman at sikat habang buhay. Kung ibebenta mo sa akin, magbabayad ako. Anuman ang presyo mo. Magdesisyon na kayo. Yang Zuan, kinuha mo ba ito para iligtas si Kiki? Maganda rin siya. Anong keke? Makukuha ko itong Campsis Grandiflora. Kung mahihigop ko ang bisanit, ang antas ng aking paglinang ay aabot sa 70,000 milya. Maaari pa nga umangat sa Xia Martial ranking. Sa panahong iyon, ang aking pamilyang Yang ay maaaring makuha ang titulo ng gitnang rehiyon.
rehiyon. Yang Zuan, ang pagpapabuti ba ng iyong paglinang ay mas mahalaga pa kaysa kay Kiki? Ano ang alam mo? Sa mas malakas na kapangyarihan lamang, may bibigay ko pa kay Keke. Lahat ng aking ginawa ay para sa kanya. Huwag mong bigyang katwiran ang iyong pagiging makasarili. Ang nais mong ibigay ay hindi ang kailangan ni Kiki. Gusto lang niyang mabuhay ngayon. Ibigay mo ito. Nangangako akong pakakasalan kita at gawin ang lahat ng pangako ni Yang Zuan. Sige. Kung ibibigay mo iyan sa kanya, sisirain ko ang buong pamilya mo. Ang daming salita. Nangaasar ka ba? Lagi akong maaway, hindi malupit. Kunin mo. Ang babaeng tulad mo ay babagay sa akin. Ligtas na tayo. Ligtas si Kiki. Dapat ko itong ipadala agad kay Suhan. Tumigil ka at iwan mo ang Kamses. O gagawin kong lahat. Sa bahay, masunog sa Naku po. Nawala na ang pamilyang An. Ning, iwanan mo ang gamit mo agad. Hindi mo iyan madadala. Hindi mamamatay ang pamilyang An dahil dito. Aning, tanga ka. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka umalis dito? Imposible, maliban kung mamatay ako. Gusto mong mamatay? Sige, tutulungan kita. Sa impyerno. Kalma lang. Sa tingin ko, pinipilit ito ni Annie dahil gusto niyang ibigay sa iyo. Diba? Mukhang sinusubukan mong ako ang gumawa ng pabor sa kontrabida. Talagang nakakainis. Pero, kung ibibigay mo sa akin itong Kamses, paano kung gawin ko ang pabor na ito para sa iyo? Buti pa, ni ano pa ang hinihintay mo? Dali at ibigay mo sa santa. Bilisan mo. Ang buhay ng pamilyang An ay nasa iyong mga kamay. Gaano katagal ka pa maghihintay? Ako. Darating na ang Celestial Master. Protektahan si Keke, walang puwang sa pagkakamali. Ning, ano ang ginagawa mo? Gusto mo ba talaga manatili ka rito? Lola, pasensya na. Susundin kita sa lahat. Ngunit si Kiki ay nangangailangan ng Kamses Grandiflora para mabuhay. Ang Kamses Grandiflora na ito, hindi ko kailanman isusuko. Ano? Ang anak ko ay lubos na malus. Paano mo siya hinahamak? Naghahanap ka ng kamatayan. Binibini. Tatanungin ulit kita. Isusuko mo ba o hindi? Hindi. Isuko mo. O huwag isuko. Ako. Hindi. Sinabi ko na hindi ko ito isusuko. Maliban na lang kung patayin ninyo ako. Kailangan ni Kiki ng Kamses Grandiflora bilang gamutan. Inilagay mo siya sa panganib. Gusto mo bang siya'y patayin ng tuluyan? Ang bagay na ito, dapat kong kunin. Kung gusto ninyo ito, kailangan ninyo akong patayin. Paano ka nagsasabi ng kalokohan? Yamang gusto mong tutuparin ko ang hiling. Ngunit, madali sana pumatay sa'yo ng mabilis. Walang hiya, ang kanang An. Patayin mo siya. Tulungan mo akong mabawi ang Kamses Grandiflora at payagan kita umakyat sa mundong ito. Ako, kung ito ang paano mangahas ang angkan na sumuway? Sasakupin ng angkan niyang ang gitnang rehiyon. Ito'y napakagandang pagkakataon para sa ating angkan. Hindi natin ito pwedeng palampasin. Huwag mong sisihin ang iyong tiya sa pagiging mahigpit. Ikaw ang dapat sisihin. Isa pang pagkakataon, lumuhod ka ngayon gumapang ka sa santo. Ibigay mo iyan 2 kamay. Ako, hindi ko gagawin yan. Ligtas na tayo. Ligtas na tayo. Suhan, maghintay ka. Dadalin ko sa iyo ang Kamses Grandiflora. Hanggang sa iyo. CJ, kung ayaw mo, para sa pamilyang An, ibibigay mo o hindi? Hindi. Ibibigay mo o hindi? Hindi. Ibibigay mo o hindi? Hindi. Suhan, huwag kang mag-alala. Kiki, maghintay ka. Tiyak na dadalhin ko ang Kamses Grandiflora sa iyo. Gagapang ako sa iyo. Kahit kailangan. Tigilan niyo pag-aaway. Hindi mamamatay si Nick. Binibini, huwag kang tanga. Mamamatay ka kung ganyan. Ibigay mo na yan. Hindi. Ibigay mo na. Wala ba kayong gagawin? Huwag magmadali. Hindi pa ang tamang sandali para iligtas ng bida ang babae. Kahit di ko alam ano gusto ni tatay sa pamilyang An. Pero dahil pinakasalan niya ako sa anak ni An, kailangan kong gawin na si Anning mahulog sa akin. Sa unang tingin. Tama kayo lahat. Keke, magtiis ka.
Tingnan natin kung sino ang mangangahas. Suhan. Sino si Suhan? Anning. Suhan. Sining ay naghanap ng lalaki mahigit 10 taon. Siya ang lalaking ito. Anning. Ayos ka lang ba? Suhan. Totoo ka ba talaga? Suhan, ako ito. Patawad. Nahuli ako. Suhan, tingnan mo. Nakuha ko ang Campsis Grande Flora. Magmadali ka. Dalhin mo ito para iligtas si Kiki. Huwag kang mag-alala para sa akin. Para sa iyo, isa lang itong narinig mo. Pero nagmukha kang ganito. Anning, napakabobo mo. Ako ang nakasakit sa iyo. Patawad, nagkamali ako. Dahil hindi natin maiiwasan ang kapalaran. Kung gayon, tahakin natin ang mundong ito. Nang magkasama. Sinumang umalipusta at sumakit sa kanya, magpakamatay na kayo. Kung hindi, walang matitira. Kahit isang hibla ng damo dito. Anong kayabangan? Ano ang antas ng iyong kultibasyon? Nangangahas magsalita ng ganyan kalakas sa harap ng santa ng sekte Chintiyan. Wala siyang enerhiya ng kultibasyon. Kung gayon, hindi ba siya ordinaryong mortal? Nangangahas magwala. Siguro mayroon siyang ilang sining pandigma, mga karaniwang sining pandigma. Isang ordinaryong artista ng martial arts, nangangahas magsalita ng kabaliwan. Talagang hinahanap niya ang kamatayan. Oh, Kaya ikaw ang basurang iyon na si Anning ay naghanap ng mahigit 10 taon. Sobrang taas ng tingin mo sa kakayahan mo. Huwag mo ngang sabihin na sa harap ng santa ng sekta King Shan, wala kang karapatang kumilos ng ganito. Sa harap ng pamilyang An, mga artista ng martial arts ng pamilyang An, dakpin ang lalaki. Ako ang presidente ng grupo. Nakatoka sa higit kalahati ng mga shares. Ginagalang ako ng pamilyang An. Ako ang nagpalaya sa kanya. Sino ang maglalakas loob pigilan ako? Lumayo ka. Tama na, ni. Hanggang kailan ka magpapatuloy dito? Isa lang itong relasyong panandalian. Bakit mo ibibigay lahat? Hindi kanya dapat pag-aat. Oh, kahit sino sa pamilyang An. Suhan. Mahigit 10 taon ka na hinahanap ng apo. Lagi siyang mabait sa iyo. Sana alam mo ang ginagawa mo. Ibigay ang Campsis Grande Flora ngayon. Kung magtatangkang isama sining uli, ako, ilalagay sa panganib ang aking buhay para matiyak na mamamatay ka rito. siya ay bihasa. Ano? Bihasa, totoo ba? Ang matandang ito, maraming tinatago. Naku, maganda sana, makapag-asawa kay Anning. Sa pamumuno ng matanda, uunlad ang pamilyang Chen. Hindi ka taka-taka na ang pamilyang An ay lumalaban sa kabila ng mga hamon at nananatiling matatag laban sa makapangyarihan. Marami ang tinatago ng matanda. Nanay, ikaw ba ay bihasa? Paano ko hindi nalaman? May mga dahilan ako para hindi sabihin sa iyo. Malubha akong nasugatan dati. Para protektahan ang sarili, tinago ko ito. Ngayon, kung mapapayag ko siyang suan, makita ang halaga ng aming pamilya at makipagtulungan sa amin, magiging sulit kahit mabuwis ang buhay ko. Suhan, kung hindi, gagawin mo ang sinabi ko. Iyan ang mangyayari sa iyo. Anning. Umalis ka sa daan. Suhan, huwag mong iwan si Kiki. Hindi. Ang gusto kong gawin ay ito. Nanay. Mabuting tao. Hindi ba't isa lang siyang martial artist? Paano niya nagawang saktan pa ang isang grandmaster? Sinusubukan lang niyang umatake gamit ang kanyang martial arts. Ang matandang babae sa kanyang kahinaan. Ito ay gawa ng masasamang loob. Nauunawaan ko na, nakikipaglaban sa matandang babae at inaatake siya sa likuran. Immoral. Hindi pa banggitin na siya ang lola ni Anning. Anning, hindi nag-aatubiling harapin ang lahat para tulungan siya. Talagang walang hiya siya. Suhan. Anong ginagawa mo? Ang mga dating sugat ng iyong lola ay naiipon na ng dekada sa bawat paggamit ng kanyang lakas. Sinisira ang kanyang mga organo, nagdudulot ng di mababawing pinsala at binabawasan ang kanyang buhay. Hindi ko ito ginawa para saktan siya, kundi para pagalingin siya. Makikita mo ang resulta sa 3 minuto. Walang kwenta, nagtangka kang saktan ang aking ina. Mamatay ka na. Anning, sinaktan niya ang iyong lola. Sinaktan din ako, ang taong ganito. Para saan mo pa siya kailangan? Patayin mo siya at kunin ang Campsis Grande Flora. Ano pa ang hinihintay mo? Gawin mo ang sinasabi ko. Magmadali ka. Bakit ka nagdadalawang isip pa? Tingnan mo ang iyong lola. Gaano kalala ang kalagayan niya? Maaga namatay ang iyong mga magulang. Ang iyong lola, ang nagpalaki sa iyo. Ngayon, ganito mo binabayaran. Ang iyong lola. Talagang walang utang na loob, basurang walang pasasalamat, masahol pa sa aso. Matandang ginangan ay dapat pagsisihan na hindi niya ito nasakal noong bata pa. Anning, hindi mo rin ako pinaniniwalaan.
Suhan, paumanhit. Hangal, akala mo paniniwalaan kita. Dahil sa bigla mong atake, nagdurusa si Ginang An. Hanggang ngayon, hindi pa gumagali. Paano magtitiwala si Aning sa iyo? Dahil lang naniniwala siya sa iyo. Si Ginang An, nagpaluwag ng depensa sa iyo. Kung hindi, paano mo nagawa? Saktan ng isang Grandmaster. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Sa 3 minuto, gagaling siya sa sugat niya, at aabot sa mas mataas na antas. Huwag kang magsasalita ng 3 minuto, hindi 3 araw o 3 buwan o 3 taon. Imposibleng makakuha ng resulta. Alam ko, nagbibigay ka lang ng oras. Gusto mong makahanap ng pagkakataon para kunin ang Kamsis Grandiflora. Itigil mo ang mga ideyang iyan. Ang aking paglilinang ay bumalik na sa tuktok. Sa harap ko, ang Grandmaster. Lahat ay isa lang, biro. Hindi masama, Suhan. Nasugatan mo si Ginoong Qin, at inatak mo rin, at malubhang nasugatan si Ginang An. Ngunit gayon pa man, sa harap ng aking anak, isa ka lang, hamak na langga. Walang hiya, ibigay mo na Kamsis Grandiflora. Luhod at dahil sa paglapastangan sa santa, at pagsugat sa aking ina. Luhod at magpakamatay. Suhan, hinihimok kitang gawin ang gusto ng lahat. Magpakamatay ka agad. Huwag mong pilitin ang aking binibini. Naaalala ko kung gaano siya nagsumika para hanapin ka. Nitong 10 taon, lubha siyang nasaktan. Sinaway siya sa pagsuway sa matanda, sa maraming pagkakataon. Naging paksa siya ng tukso at mapanuksong puna, ngunit hindi siya nagsisisi, at malaki ang utang mo sa kanya. Paulit-ulit ka pa rin bang pasaway? Sisuko ka ba hanggang sa mamatay siya? Aning, talaga bang hindi mo ako pinaniniwala? Pagpapakamatay, pagpapakamatay, pagpapakamatay. May 10-10 milyong martial artists sa mundo, pero walang makakalapit sa antas ko. Pero kung mamamatay ako sa kamay mo, ako, si Suhan, ay walang pagsisisi. Huwag magsalita, yakapin mo ko. Ang walang utang na loob. Ano nang ginagawa mo? Yakap pa mamaala. Walang kabuluhan. Suhan, alam mo ba kung gaano katagal kong hinintay ang sandaling ito? Gusto kong gawin mo ito nang walang katuloy-tuloy. Yakapin mo ako magpakailanman. Hinanggad ko rin ang ating kinabukasan. Aning, ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Suhan, ang ibig kong sabihin. Palem, binibining Aning. Aning, ikaw, bakit mo ito ginagawa? Bakit hindi ka naniniwala? Ginagamot ko ang lola mo. Naniniwala ako. Pero kalimutan mo na. Hindi na mahalaga, Lola. Si Suhan ang nanakit kay Lola. Maghihiganti ako. Sapat na ba? Ako. Binibini, bakit mo ito ginagawa? Kasalanan lahat ni Suhan. Gusto ko siyang patayin. Sapat na. Binibini, ako. Lian, hindi mo ba ako pinapakinggan? Ako, lahat. Ako, si Aning, ibibigay ang buhay ko para si Suhan ay mabuhay ng 3 minuto. Ayos lang ba? Pagkatapos ng 3 minuto, mamamatay ba siya o mabubuhay? Hindi na ako magtatanong. Natatakot akong mamatay din ako. Aning. G, imposible na makuha mo ang puso ni Binibinian. Lintik. Gonggong, hindi ko kailangan ipagtanggol mo ko. Hindi ako kasing walang kwenta. Gaya ng iniisip mo, kaya kong lutasin lahat. Aning. Lumayas ka. Huwag mong hawakan ang aking binibini. Binibini, gumising ka. Gumising ka. Ayos ka lang ba? Ang kagandahan ng sentral na rehiyon ay namatay dahil sa isang inutil, nakakalungkot. Bastardo, kung ngayon hindi ka namin pagbabayarin, paano namin maipapakita ang mga martial artist na patayin siya. Tigil. Makinig kayong lahat. Aning, ibinuhos ang buhay niya para sa 3 minuto para kay Suhan. Paano naman hindi mapagbigyan ang kanyang huling habilit? Suhan, inutil, nabigo, talaga namang sukdulan na yan. Umalis ka. Tumakbo ka. Sulitin mo ang sandali sa 3 minuto. Papatayin kita nang may pagsisisi para sa babaeng ito. At ang utang mo sa akin. Ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ka na umalis? Itong 3 minuto, ibinigay sa iyo ng binibini ko. Dali na, umalis ka na. Kayo ang dapat umalis. Tumakbo kayo. Aning, kita mo. Sabi ko kaya kong lutasin lahat. Anong nangyayari? Bakit tumatakas ang mga tao? Marami ng tao kanina, nawala sila agad. Isang simpleng martial artist. Kailan siya naging ganito kagaling? Paumanhin, nagkamali ako sa'yo. Maaaring isa siyang maestro. Isang maestro, kung nakatago si Suhan, hindi siya dapat malaman. 3 minuto na lang. Babalaan kita sa huling beses. Aking lakas ng paglinang ay bumalik sa sukdulan.
ang pinakamataas na maestro. Kaya kong sakupin ang gitnang rehiyon at ikaw ay isang simpleng maestro, isang maliit na langgam. Maaari kitang durugin ng isang daliri. Talaga, hindi mo alam ang tungkol sa akin. Paano? Kahit alipinin at pahirapan mo ako, ngunit hindi mo dapat nilagpasan ang iyong mga hangganan. Akala mo dahil isa kang maestro, ay kaya mong gawin kahit anong gusto mo. CJ, ngayon sisirain ko ang lakas ng iyong paglinang. Tatalunin ko ang santa ng King Shensek dito mismo. Ano ito? Suhan, anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi na ako makagalaw? Tumigil ka. Nais ko lang ng hustisya para kina Keke at Anning. Yang Xuan, bayaran mo ang presyo sa iyong masamang gawa. Panginoong Langit. Dali. Nanganganib si Keke. 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 Maayos naman siya noong umalis ako. Keke, walang hiya. Anong ginawa mo sa anak ko? Talaga bang dakilang maestro ka? Hindi mo ba nakikita ang nangyayari kay Keke? Ako. Pagpalya ng puso. Nagmula sa mga mata. Ito. Kasalanan ko. Nalagay ko si Keke dito. Kaya, gusto kong magsilbi ito para iligtas si Keke. Gusto mo pa bang pigilan si Yang Xuan? Ako. Xuan, anong ginagawa mo? Paano ka magdadalawang isip? Noong humiwalay ka sa kanila, 10 taon na ang nakalipas. Ang pagkamatay nila ay walang kinalaman sa iyo. Ang Campsis Grandiflora ay maghahatid sa iyo sa dakilang maestro. Ito ang pinakamagandang daan upang marating ang tuktok. Ito ang tanging pagkakataon para sa aming pamilya Yang na umangat at mamukod tangi sa milyon-milyon. Hindi ko papayagan na kumilos ka ng padalos-dalos ngayon. Baka umaasa ka pa na makipagkasundo. Sa maliit na halimaw na ito, inagaw mo ang mga mata niya. Hinatulan mo siya, galit na siya sa iyo. Ako. Kinuha ko ang mga mata ni Keke. Hindi ko siya naisaktan. Siya ang aking biolohikal na anak. Paano ko siya masasaktan? Paano mo ibabalik ang mga mata ng halimaw na yon? Kung si Keke ay gagalit. Tumahimik ka, ang pag-asa ng aking pamilya Yang ay nasa iyo. Hindi ko kailanman papayagan na mabigo ka ngayon. Kung hindi mo magawa para sa halimaw na ito, ako ang gagawa nito para sa iyo. Para sa iyo, para sa pamilya Yang, puksain ang masasamang espiritu. Mamatay ka, Yang Xuan. Ikaw, Yang Xuan. Hindi inaasahan, di ba? Hindi ko naisip. Nagagawin ko rin ito. Mapanlaban na babae. Hindi ko inaasahan na mamamatay ka para sa isang hamak. At ang iyong dating mga ideal. Bakit? 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 Mahal kita, nanay. Hindi tayo dapat maghiwalay. Okay. CJ. Dahil ako ang kanyang ina. Nabaliw ka na ba? Dahil sa kadahilanang ito, isusuko mo ang pag-abot sa tuktok. Walang saysay. Kung mawala ang pagkakataon, babawin ko ito. Ngunit kung wala si Keke, ako'y magiging patay na buhay. Suhan, patuloy mong iligtas si Keke. Makikita ko kung sino pa ang magtatangkang humarap sa landas ng pagligtas ng aking anak. Bobo ka talaga. Gago ka. Bukas, pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon. Sa hinaharap, gusto ko lang maging mabuti sa sarili ko ngayon. Ikaw, galit na galit ako. Yang Xuan. Keke, ang inang nagmamahal sa iyo, tila bumalik na. Ngayon, ang ama naman. Teka muna. Akin itong damo. Tama bang kunin ito nang hindi man lang ba mabati? Dad, noong hiningi ko sa iyo ang Campsis Grandiflora, binigyan kita ng pagpipilian. Maaari ka nang sumagot, hindi pa huli ang lahat. Pasensya na. Wala akong kulang. Gusto ko itong damo. Ito lang. Walang negosasyon. Oo. Ngunit hindi mo ito karapat-dapat. Ikaw ay isang walang utang na loob na biglang lumitaw. Paanong naglakas ka na magmayabang sa harap ko dahil ayaw mong mabuhay? Huwag mo akong sisihin sa pagkuha nito. Masyado kang bastos.
Sige, kaunti. Santa ng Qing Tiansek, hindi mo ito karapat-dapat. Lumapit ka. Turuan mo itong babaeng walang utang na loob kung paano maging lalaki. Matagal ko na itong hinihintay. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Tara na. Yang Xuan, tabi ka. Hindi ka katapat niya. Ano? Hindi ko inaasahan na ikaw, ang lalaking nakabalabal, na walang masyadong pagsasanay, ay mahusay ang tingin. Yang Xuan, umalis ka. Ako na ang bahala. Lumayo ka. Kung maglalakas ka ng loob, sirain ang aking dangal. Unahan na kitang patayin. Lumapit ka't mamatay. Hahaha, grabe, ang santa ng Qing Tiansek ay mas tanga pa kaysa sa basura na iyon. Sige, sige, dahil hanap mo ang kamatayan, bibigyan kita. Tara na. Walang kwentang kakayahan. Paano mo naglakas loob? Magpasikat sa harap ko. Makalang palat. Ang katawa-tawang si Suhan, hindi man lang kilala, at nagkomento patungkol sa santa. Mahinang kamao. Ganyan ka talaga. Sinabi mong di ako kapantay niya. Ikaw lang. Nagtatangka kang maliitin ako. PFFT. Katawa-tawa. Tandang babae, dapat kang makumbinsi. Yang Xuan, Ito. Paano nangyari iyan? Bakit hindi? Ako ang malakas. Madali kang talunin. Oh, Ibigay ang Campses Grande Flora, o pipilian kita. kinuha mo ang gamot ng anak ko. Ang kalaban mo ay ako. Mapilit. Sige, kung gayon, isasama kita sa impyerno. susunod. Ako na ba? Hayaan mo ako. Ikaw. Ikaw lang. Seryoso ka ba? Alam mo, tanga, ang humarap sa libo, ng mag-isa. Gawin ito ng mag-isa. Yun ang tunay na malakas, kahit ang santa ay natalo. Paanong naglakas loob? Natumayo ka, akala ko isa kang hangal at mayabang. Mukhang isa ka lang. Nabaliw na may problema. Senorita, nakita niyo yan? Ginagawa na naman yan ng ulol na yan. Sabi ko, di sulit ang pagsasakripisyo. Suhan, kung gusto mong mamatay, lumayo ka. Huwag dumihan ng paningin ng aking senyorita. Suhan, makinig ka. Ito ang huli at nag-iisa. Beses na hihiling ako sa iyo. Sandali. Gagawin ko ang makakaya. Ikaw, bilis na kay Keke. Lumayo kayo hanggat maaari. Maghanap kayo ng lugar na mapagkukublihan. Sa huli, hindi madaling makuha ang hawak ng makapangyarihan. Hindi kanya bibitawan. Dagdag pa, kung mabuhay ako, pupuntahan kita. Kung mamatay ako, sabihin mo kay Keke na ang ina niya ay mahal na mahal siya. Umalis ka. Tinatangka mong tumakas. Ako ang kalaban mo. Halika. Ah, ang tanga na to, gustong sumabog kasama ko. Umalis ka. Tinatangka mong tumakas? Ako ang kalaban mo. Halika. Ah, Ang tanga na to, gustong sumabog. Kasama ako. Malupit. anong nangyari? Bakit wala akong makita? Xuan, anong ginagawa mo? Tama na. Tara na. Patawad, mahal ko. Nabigo kita ng labis, sa loob ng maraming taon. Alam kong kulang pa ito, para bayaran ang utang ko. Ngunit ito, ang kaya kong gawin. Nagnakaw ka ng gamot ng aking anak. Sa impyerno, Walang takas. Magdudulot ito ng malubhang sugat, ang lintik na babae. Ang taang babaeng ito, hindi siya nagtitiwala sa akin. Siya ang gumawa ng gulo, at ako ang mag-aayos nito ngayon. Handa na. Nawala siya. nakakakita na ako. Masakit ang mga mata ko. Ayos lang ako. Anong nangyayari? Sinira ko ang aking cultivation. Kasama siya. Bakit hindi ako nasugatan? Nasaan ang internal energy ko? Nasaan ang aking mga kakayahan? Hehe. Siyempre, protektado ako ng langit na bigo kayong mamatay ng sabay at nawala lahat ng iyong lakas. Ikaw, lintik, kainis. Linsya, sawa ka na ba tumawa? Kung oo, gawin mo na agad. Ayokong sayangin ang oras sa mga langgam na ito. Kunin mo si Campses at ang babae ko. Kailangan na nating umalis. Naiintindihan. Ayokong madumihan ang kamay ko sa paglilinis ng basura na ito. Tara na. Siya, lalo na siya. Putulin ang mga kamay niya na humawak kay binibinihan. Isang kasuklam-suklam na piraso ng basura ang naglakas loob hawakan ng babae ko. Talagang ayaw ng mabuhay. Ang apat na ito, mukhang kahanga-hanga. Dapat mga eksperto sila sa martial arts. Hindi bababasa. Isang dakilang guro. Ano? Ang apat na tagasunod na ito ay mga dakilang guro. Ang isang dakilang guro.
ay maaari nang magdulot ng pinsala sa isang lungsod. 4 pa ang lumitaw ng sabay. Nakakatakot, hindi sila ordinaryong tao. Suhan, hangal. Nasayang mo ang mga oportunidad na nakuha ko para sa... Ano pa ang gagawin mo ngayon? Kung mamatay ka, karapat-dapat ka riyan. Ngunit kung mapapahamak mo si Keke, hindi kita patatawari kahit bilang multo. Nandito ako, walang mamamatay. Kung Maglakas loob kang humakbang pa. Ililibing ka rito ngayon. Napakayabang mo. Sino ka para isipin yan? Nakakatawa. Nabaliw ka na ba? Alam mo na, kami ay 4 na dakilang guro. Gamit. Ito, sapat na. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Sa hanggal na ito, huwag mo na akong patagilan pa. Isang galaw lang ay sapat na para patayin ka. ang inutil at walang alam na ito. Sa wakas matatapos na ito. Dapat pagsisihan mo ang iyong kayabangan at kamangmangan. Pumunta ka sa impyerno. Ano, sila ba ang lumitaw? Nagkamali ako, di ba? Suhan, paano mo nagawa to? Posible kaya na ang 4 na ito ay peke. Peke sila. Lin siya. Saan mo nahanap yung basura? Kahit inutil, di nila mapatay. Magpaliwanag ka. Sige. Kayo ba ay nagpapanggap para sa akin? Tumayo kayo. Dali. Kami. Sige. Patay na ba sila lahat? Imposible. Walang panloob na enerhiya. Sa inyo, paano sila nakayang talunin ng 4 na master? Normal lang na di mo makita. Dahil kayo ay nagpa-martial arts. At ako ay nagpapalakas upang maging immortal. Magtanim ng immortalidad? Ano bang pinagsasabi mo? Kung talagang ganyan ang iniisip nyo, at patuloy nyo akong pipigilan, kayo, magbabayad ng mahal. Nananakot ka ba? Ha? Ganun nga, ako si Zhao Ke, anak ni King of Shenjiang. King of Zhenjiang. Kaya pala, ang 4 na master ay sumusunod sa iyo. Pala, kahanga-hanga ang iyong pagkat... Gusto kong maging lihim at madaling lapitan. Sino mag-aakala? Makakatagpo ako ng mga walang utang na loob. Akala nyo ba dahil nakatalo kayo ng ilan, ay pwede na kayong magmalaki? Mga walang alam. Mabuting aso, bigyan nyo sila ng leksyon. Tausin nyo sila. Kaya nyo talunin ang 4 na master. Isa yan sa may pagmamalaki. Pero, sa harap ko, makikiusap na lang kayo. Ayokong pumatay pa. Bakit nyo ako pinipilit? Ito, sobrang lakas. Kaya ba, nagpapalago ng immortalidad? Kahit isang general ay nakatalo sa iyo. Hindi ka panipaniwala, binibini. Nakita mo ba, si Suhan ay sobrang lakas. Isang lalaking nakapatay ng general. Bakit ang ina ko ay nasugatan lang? Baka, si Suhan talaga ang nagpagaling sa nanay ko? Tigil. Inuutusan kitang tumigil. Bini ka ba? Tigil. Sinuntok mo ako at tumakas ka sana. Tigil. Sabihin mo sa hari ng Zhenjiang na bago magtakip silim, gusto ko siyang makita. Lumuhod sa Qinghua Mountain upang humingi ng tawad. O kung hindi, ang pamilyang Zhenjiang ay masisira. Zhao Wu daw, wala akong balak na wakasan ang ating relasyon. Ngunit ipinadala mo ang anak mo para pandirian ako. Hindi ko akalain na aksidente lang. Sige na, makinig ka, Zhao Wu daw. Lumabas na siyang Suan ang pumukit sa mga mata ng anak ko, at ikaw ang nagpahintulo. Dapat matapos na ang alitang ito. Dalhin natin si Keke. Paumanhin, Anning. Nabigo kita minsan. Mula ngayon, hindi na ito mangyayari. Suhan, itong baliw. Alam ba niya ang kanyang ginawa? Sinaktan ang anak ng hari ng Zhenjiang. Makakaligtas pa ba siya? Hindi ko hahayaang si Keke ay sundan siya sa kamatayan. Sinabi niya na nais niyang wasakin ang naghaharing-hari ng Zhenjiang. Paano siya naglakas loob sabihin yan? Lintik, napakasakit ng mga salita, napakawalang hiya. Takbo. Puro lang ito ilusyon. Liang Guam, sinuntok ako ng mabahong basura. Inuutusan kita na igalaw ang 100,000 sundalo para harangin ang mga pangunahing daan. Gusto kong mamatay siya. Liang Wang.
ang aking pamilyang An ay hahawak ng espada para pigilan si Suhan. Gayon din. Kay tuso ninyo, mabuti. Pumunta na kayo. Gagantimpalaan ko kayo sa pagdakip ng buhay. Sa pirasong iyon ng hamak. Aning, mahal kong pamangkin. Ang lalaking nais mong iligtas, dapat hinayaan ko na lang siya. Ngunit, sa anak ng hari ng Zenjiang, ang pamilyang An ay unlad. Paano ko palalampasin ang pagkakataong ito? Ano ba talaga ang nangyari? Ligtas si Keke. Hihintayin na lang ang paggising. Ang susunod ay iligtas si Anning. Suhan, sobrang nagdurusa ang aking senyorita. Hindi tayo pupunta sa ospital. Saan mo ba kami dinadala? Bundok Kinhua, malubha ang mga sugat ni Anning. Hindi na siya maililigtas ng ospital. Ako lang. Kahit ang ospital ay di makapagliligtas sa kanya. Bakit mo sinasabi yan? Sa aking bundok Kinhua, mayroong di mabilang na kayamanan mula sa langit. Mula sa mga pinakamahuhusay na bayani. Madali lang, iligtas si Anning. Ang mga pinakamahuhusay na bayani sa mundo. Sino ka para isipin yan? Akala mo ba di ka matatalo? Sa pagtalo sa isang general, makinig ka sa akin. Higit pa sa mga general, may mga hari at emperador. Kahit ang isang Diyos, na lumilitaw kada 1,000 taon, hindi ka anuman, sa harap ng mga kapangyarihang iyon. Anong inaakala mo? Makukuha mo mula sa kanila, sa iyong kayabangan, o sa iyong padalos-dalos? Katangahan. Pababain mo ako. Gusto kong dalhin ang aking senyorita sa ospital. Hindi ko hahayaang ikaw, salbaha, sirain ang pinakamagandang pagkakataon para iligtas ang senyorita. Huwag kang hinto. Diretso sa bundok Kinhua. Bilisan mo. Tarantado, tigil. Ingat! Malapit na yon, halos magkaroon tayo ng aksidente. Sino ang babaeng ito? Suhan, ibigay mo sa akin si Keke. Yang Suan, bakit hindi mo binibitawan si Keke? Hanggang kailan ka magiging makulit pa? Ako ang makulit. Ang makulit ay ikaw, Bobo. Malupit ang kapangyarihan ng Zenjiang. Maraming eksperto. At kontrolado nila ang 80% ng tropa. Mayroon silang sobrang kapangyarihan. Maging ang pamilyang hari ay nasa kamay nila. At ikaw, paano mo nagawang atakihin ang hari? Huwag mo nang sabihing saktan ang anak niya. Pati sinabi mo pa talaga na yumuko ang hari ng Zenjiang. Saan mo nakuha ang tapa? Ano ang batayan ng tiwala mo? Naghahanap ka ng kamatayan. Alam mo ba, nag-utos ang anak ng hari kay Lay Anguang na mag-deploy ng 100,000 tropa para harangan ang mga kuta. Siguradong mahuhuli ka at ikaw ay hindi makakatakas. Ibigay mo sa akin si Keke. Hindi ko hahayaang mamatay siya sa iyo. Nako, alam ko na, mapanganib samahan ang isang disgrasya tulad ni Suhan. Binibini, pero na, ilalabas ko siya rito. Lumayo tayo sa panganib na ito. Ibigay mo sa akin si Keke. Hindi siya mamamatay dahil sa dadalin ko siya pala. Habang hihintayin mo ang parusa mo dahil sa katangahan sa impyerno. Lumayo ka. Suhan, hindi ka makakatakas. Suhan, 100,000 sundalo, hinarangan ang mga pangunahing daanan. Papunta na sila yang dito, kasama ang pinakamagagaling niyang tauhan. Kahit gaano ka pakalakas, mamamatay ka sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Suan, sumuko ako kay Prinsipe Zhao. Nangako siya sa amin. Kung tutulungan namin siyang pigilan si Suhan, tutulungan niya ang pamilyang Yang na umangat sa kapangyarihan. Lumapit ka, halika't pigilan natin siya. Harangan ang basurang ito. Lian, bakit hindi mo isama ang mangmang kong pamangkin at bumaba sa sasakyan kapag dumaan na ang hukbo? Huwag mo akong sisihin dahil hindi kita binalaan. Sige, bababa na ako agad, ngayon din. Suhan, umalis ka sa daanan ko. Hindi ko kailanman papayagan si Keke na mamatay dahil sa... Suhan, ano ang ginagawa mo? Hindi mo narinig na darating na si Liang anumang oras. Kailangan mo bang saktan ng aking seniora? Ako si Prinsesa Yukinki. Nandito ako. Siya, si Liang Guang, ay hindi magtatangkang gumawa ng anumang bagay. Isa kang prinsesa. Suhan, may koneksyon ka pala bilang prinsesa. Bakit hindi mo sinabi sa akin dati pa? Pwede kitang tuksuhin kahit gaano ko gusto. Ha ha ha. Ano nang tinatawanan mo? Tinatawanan kita, tanga. Magkano ang binayad sa iyo ng bugoy na iyon? Suhan, hindi mo alam na ang pagpapanggap na maharlika ay isang patungong wala. Lian, bakit ka pa nakatayo dyan? Ang peking prinsesang ito at si Suhan ay hindi maililigtas ang buhay. Bilisan mo at pumunta dito. Tama na, Suan. Halika dito agad. Madaliin mo. Bakit dala mo pa ang halang na ito? Hindi mo ba siya pwedeng iwan? Kaya kong tiisin ang pang-insulto mo, ngunit ang insultuhin ang Maestro Celestial ay hindi mapapatawad. Mapagpanggap, paano mo nagawang harapin para sa hamak na ito? Tawagin ninyo ang sinuman, patayin ninyo ang bayarang ito para sa akin. Tingnan ninyo kung sino. Ginoong Layang. Dumating na si Ginoong Layang. Tapos ka na. Ginoong Layang. Mabuti, kalimutan ng formalidad kung sino ang papatayin ng anak ni Haring Shenjiang. Siya yun. Hoy, hindi ba ito ang guro ko? Anong nangyayari sa kanya? Ah, prinsesa.
Diyos ko. Ito. Ginoo, dumating ka sa tamang oras. Kung hindi, ang baliw na nanakit sa anak ni Haring Zenja, makakalusot. Ginoo, ang pinaka-nakakainsulto ay Suhan, itong bastardo, nakahanap ng kapalit para magpanggap na prinsesa. Sinusubukang makalusot at tumakas. Sinaktan din ako, hindi sila dapat patawarin. Sa aking palagay, wag nang tanungin ang anak ni Haring Zenja. Papatayin natin silang dalawa, agad. Ibig sabihin, patayin sila. Ikaw, bakit ka natatakot? Gusto mong lumuhod para mahabag? Nang sandali, nagkasabwat ka kay Suhan. Nahusgahan ka na. Suhan, nandito na ang hukbo ng Ginoo. Wala ka nang magagawa dyan. Mabilis na lumuhod. Gusto mong lumuhod ako. Maestro, nagkamali ako. Ako ang dapat lumuhod. Kung alam ko lang na ang lintik na anak ni Haring Shenjang gustong makipaglaban sa'yo, hindi ko sana kinuha itong trabaho. Kahit pa may tapang ako, pakiusap, patawarin mo ako. Maestro, Kumuha ng tao, patayin silang dalawa. Humingi ng tawad sa maestro ko. bitawan mo ako. Kami ang mga tauhan ng prinsipe ng Zenja. Kung ako'y mahawakan mo, hindi kanya pahamakin. Layang guang, kahit sino ang kalabanin niya, kahit ikaw mismo, hindi mo siya maproprotekta. Hintayin mo, si Prinsipe Zhao ang humatol sa'yo. Parusa. Ako ang Marquez ng gitnang rehiyon, direktang hinirang ng hari. Respetado akong tao sa lalawigan na ito. Totoo, mas mataas ang rango mo sa akin. Zhao Ke, isang tamad na walang kwenta. Kung hindi hari ng Shenjang ang ama niya, basura na siya ngayon. Naiintindihan mo? Lumuhad ka, aminin mo sa aking guro. Kung hindi, papatayin ko kayo ng aking espada. Paumanhin, guro, hindi, Suhan. Bulag ako, mahabag ka. Ama, ikaw, humihingi rin ako ng tawad. Kaming lahat ay pinili ni Zhao. Ayaw din namin gawin ito. Suhan, ituring mo kaming hangi at hayaan kaming umalis. Pakiusap. Wow, ang galing. Suhan, ang talino mo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Si Keke ang mabait. Ano? Itong babae ang tinutukoy mo. Siya ang laging nagbibigay ng aking kayamanan sa mga bisita ng bundok. Sa paglipas ng panahon, libo-libo na kaming estudyante. Libo-libo. Suhan, Keke. Ikaw, hindi mukhang ang taong nakilala ko. Baka naman, mali ako mula pa sa simula. Ang paggalang sa akin ni Leanggo ang bilang guro, gobernador ng lalawigan. Proteksyonan siya, kahit labag sa hari ng Zenja. Suhan, parang nakatayo ka, sa tuktok na hindi ko maabot. Suhan, may sasabihin ako sa'yo. Ginoong Zhao, pakiusap. Mahigit isang oras na. Mabagal ba si Leong Kuang magtrabaho? O nakatakas na ang hamak na ito? Hindi, libo-libong elit ang nagkubli sa syudad. Parang pawikan sa garapon ng pagkakulong. Ginoong Zhao. Nakakakilabot. Suhan, nakatakas. Ano? Ano ang nangyayari? Si Leanggo ang iyon. Kilala ni Leong Kong ang lintik na iyon. Kahit nabanggit ka namin, iginiit niya ang kanyang paraan. Pinalayan niya si Suhan, hindi lang kami sinaktan. Sabi pa niya, Ano raw sabi niya? isa kang isda. Sa kanal kumpara sa kanya, hindi ka karapat-dapat sa sapatos ni Suhan. Sabi pa niya, patayin siya. Ay walang saysay na misyon. Naghahanap siya ng kamatayan. Sige. Liang Guang. Matandang aso. Pinapahalagahan mo ang basurang ito? Ayokong simulan ng gulo. Dahil pinipilit mo ako. Sige. Huwag mo akong sisihin sa aking pagiging bastos. Bigyan mo ako ng 3,000 pawal mula sa palasyong Maharlika at ang Diyos ng pagpatay. Anyayahan sa Longcheng. May kailangan akong asikasuhin. Pero, nakataka si Suhan. Saan natin siya mahahanap? Maghanap? Hindi na kailangan. Ginoong Zhao, ikaw, ano ang gagawin mo sa akin? Kontakin mo si Aning para mailigtas ka. Mas mabuti, dalhin si Suhan. O kung hindi, matandang hamak, maghintay na lang mamatay. Nasaan ako? Masakit talaga. Anong nangyayari sa akin? Anong nangyari? Halos patayin ako sa hampas. Ito ba ang bundok Qinghua? Iniligtas ako ni Suhan. Ano ang nangyayari kay Lola? Ning, huwag kang pumunta. Huwag kang pumunta rito. Sisirain ka ng halimaw na ito. Gusto kanyang sirain. Lola, Kung gusto mong mabuhay ang iyong lola, halika na, Villa Yulong Peso 1. Tandaan mong dalhin si Suhan. O kung hindi, maghintay na lang sa bangkay. Hahaha. Su. Hindi.
Ito ay biyaheng walang balik. Hindi ko pwedeng isama si Suhan. CJ, huwag kang mag-ehersisyo sa loob ng 3 araw. Babalik ka sa dati mong sarili. Kung hindi ka susunod, kahit Diyos di ka ililigtas. Suhan. Suhan, gusto kitang tanungin. Ikaw, galit ka pa rin ba sa akin? Mataas na maestro. May nangyari kay Binibining-an. Ano? Suhan, teka lang. Paano ako hihingi ng tawad? Paano mo hindi ako kamumuhian? Anong magagawa ko para bayaran? Ang pinsalang idinulot ko. Marquez. Anong nangyayari? Marquez. Ang ginawa ni Jijaw ay pumalpak. Ngayon, nalantad na siya. Ano? Yung sinumpa, basurang tao. Marquez, kumalma ka. Nagpatawag siya ng 3,000 sundalo at sa Diyos ng kamatayan para burahin ang lahat ng bakas. Akala niya walang problema, di ba? Walang problema. Ulol, alam mo ba ang antas ng kapangyarihan ng mataas na maestro ng bundok Tsinghua? Huwag na nating pag-usapan ang Diyos ng kamatayan. Kahit ako, wala akong magawa laban sa kanya. Kung hindi, ano pa ang silbi ng tusong plano? Bilisan mo, kausapin mo ang anak ko, at sabihing huminto. Kung hindi, mamamatay siya. Oo. Ang aking walang hanggang kung fu ay malapit nang matapos. Hindi nila ito masisira ngayon. Kapag ako na ang hari ng sining pandigma, wala nang tatalo sa akin sa mundo. Ang mataas na maestro na si Suhan ay tila langgam na mas malaki ng kaunti, na kaya kung durugin sa isang pihit, ang buong daksya ay sasapit sa rurok ng tagumpay. Ha? Kababawan tungkol sa hindi mo mailigtas ang buhay mo. Sabihin mo sa aking ama, ang mamamatay ngayong gabi, hindi dapat ako. Ang basurang yan, ang pumihil sa aking ama, pabagsakin ng maharlikang pamilya ng Daksha. Kung ako, papatayin ko ang lintik na yan ngayong gabi. Maa-impress si ama. Pagkalipas ng 100 taon, sino pa ang magiging hari ng Daksha kundi ako? Ha ha ha. Siya ay tunay na walang utang na loob, na hindi alam ang para sa kanya. Si Aning at ang basurang yon, nandito na sila. Zhao, dumating na si Annie. Hindi kasama si Suhan. Dalhin siya rito. Hindi tiyak ang kapalaran ng lola. Hindi ako makakatalikod sa lugar na ito, kahit pa ito'y isang hukay. Joke, ibalik mo sa akin ang aking lola. Hindi dumating ang basurang si Suhan. Para saan ko naman kailangan ng babae, tulad mo? Gusto mong saktan si Suhan? Hindi maaari. Nakipag-ugnayan na ako sa Sheriff Department. Malapit ka nang maharap sa hustisya, dahil sa iyong kasamaan. Sheriff Department, hindi mo alam, ang tunay kong pagkatao, hindi ba? Gusto mo akong dalhin sa hustisya? Talagang takutin mo sila. Bobo, sinabi kong dalhin mo si Suhan. Bakit hindi mo ginawa? Gusto mong patayin ang iyong lola? Lola. Kumusta ka? Lola, gumising ka. Lola. Halimaw, paano mo nagawa ito? Sa isang matanda. At ikaw, ito ang iyong ina. Paano mo ako nagawang lokohin? Kasama ang halimaw na ito. Saktan ng iyong tunay na ina. Ha ha ha. Pagkakataon para umangat. Kaya ano kung tunay kong ina siya? Ikaw. Itago mo yan, Ani. Kung tunay kang anak, dapat mo akong dalhan. Ang basurang si Suhan, agad-agad. Kung hindi, ikaw at itong matandang ito, tapos na ang lahat. Hindi ka karapat dapat maging tita ko. Hindi ka karapat dapat maging anak ng lola. Nababaliw ka lang. Mali ang sinabi mo. Alam niya ang para sa kanya. Dapat kang matuto sa kanya. Pinaiinit mo ang ulo ko. Ngayon din. Gusto mo. Bang. Magsaya kasama ako. Alisin ang maruming kamay mo. Tunay kang haliparot. Tulad nitong matandang inutil. Walang matinong isip. May tutulong. I-drag niyo itong asong ito sa kwarto ko. Magsasaya ako sa kanya. Huwag niyo hawakan ang apo ko. Ano ang gagawin mo? Hindi, apo. Matandang inutil. Buhay ka pa? Ilayo niyo ang apo ko, o papatayin ko siya. Papatayin. Ang lola. Dumating na kayo. Ilabas niyo itong inutil. At ilubing siya. Halimaw ka, demonyo ka. Gagawin ko ang gusto mo, pero pakawalan ang lola ko. Nagsisisi ka na ba? Huli na ang lahat. Dalhin niyo siya. Huwag. Lola. Saan ka pupunta? Pupunta. Ako kung patay na. Ang matandang iyon. Huwag kang mag-alala. Mga tauhan ko'y epektibo. Walang problema. Ngayon, gusto ko kayong dalawa. Napagsilbihan ako. Ginoong Zhao.
Ang pinto. Ang galing mong aso. Hahaha. Tara na. Lokat na matanda, mas gusto mong pilitin ka kaysa tumulong. Talagang nararapat sa'yo, at ang kanyang apo. Bakit hindi ka magpakabait? Wala siyang pagpipilian. Hindi ko alam kung papayagan tayong sumubo kapag tapos na. Ang hubog at anyo nitong baba, pinakamaganda sa nakita ko. Nalulunod sa sarap, hahaha. Magkakasama tayong tatlo. Ha? 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 Halimaw. Buhol ng mga salot. Ning. Kawawang ning ko. Sino ang magliligtas sa kanya? Madaling araw na, ano ang iyong pinapangarap? Lokat na matanda, ha 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 ha. Kapatid, bakit hindi ka tumatawa? Hindi ba't nakakatawa? Ang sabi ng matanda. Ah! Nakakatawa ba? Sino ka? Yama, naghahanap ng kamatayan. Huwag. Ang elixir na ito ay makapagliligtas sa'yo. Diwata ng espada. Ang hubog nitong diwata ng espada. Parang pamilyar sa akin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Paano mo matutulungan? Ang halimaw na itong saktan ako. Matagal na akong sawa sa'yo. Naging tapat ka kay Suhan. Mahigit 10 taon. Ang kabobohan. Maging tapat? Sinasabi mo na, babae pa rin siya? Berhen. Hahaha. Talagang nakakagulat. Hawakan niyo siya para sa akin. Heto na ako. Huwag. Kamatayan. Tanging kamatayan ang magpapanatili ng aking kadalisayan. Suhan. Ayokong mamatay. Izaw. Izaw. Pinilit nila siya. Ano, ngumagat ng dila para magpakamat? Paano ka naglakas loob sumuwi sa akin at kagatin ng iyong dila para magpakamat? Sige, gagawin ko kayong abo. Durugin ang buto, isaboy ang abo. May tumulong dito. Aning. 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 Tapos na ang buhay niya. Aning, gising ka. Gising. Huwag mo akong iwan. Basura, naglakas loob kang pumunta? Nakikita mo ba ang kalagayan ng asawa mo? Iyan ang nangyayari sa paglapastangan mo sa akin. Naghahanap ka ng kamatayan. Manahimik ka, tanga. Teritoryo ito ni Izhab. Huwag mong sabihin gusto mo siyang patayin. Hindi mo nga siya mahahawakan. Anong gusto mong gawin? Tigil, kung magtatangka kang sumugod pa, papapatayin kita. Ah! Tinulungan mo't hinikaya, napatayin ang iyong pamangkin, mong babae, nararapat kang mamatay. Bitawan mo ako. Ah! Ah! Lumilipad na espada, ikaw ang diwata ng espada. Diwata ng espada. Imposibleng mayroong diwata ng espada sa mundong ito. Talagang imposible. Lumabas ka. Dito ka agad. Ayokong, gawing kalaban ka. Pero nilagpasan mo na ang hangganan ko. Karapat dapat kang mamatay. Pagpatay gamit ang espada. At pagkuha ng bagay mula sa malayo. Ay imposible. Ito ay mahikan ng elemento. Totoo ka ba? Isang diwata ng espada? Tama ang aking ama. Kahit na handa ako, hindi ko matatakasan ng kamatayan. Ginoong diwata ng espada. Ako. Hindi ba dapat ako'y patay na? Ito ay isang alaala. O ang aking huling panaginip. Aning. Aning. Mayroon ka pang bahid ng buhay. Bubuhayin ko ang iyong pag-iral. Gamit ang sining ng pagbabago ng tadhana. Dapat kang lumaban. Laban. Diwata ng espada. Ako, ito. Ay tila magandang pagkakataon upang tumakas. Si Izao. Naglalaro ng husto. Oh, tahimik ang lahat. Hindi ito matatapos agad, di ba? Hindi siya magaling dito. Umalis kayo. Izao, kayo. Anong problema mo? Anong problema mo? Umalis ka sa daan. Ji Zhao, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka natataranta? Ang Diyos ng kamatayan, espadachin na makala, may espadachin dito, yung basura sa taas, siya ang espadachin, takbo, espadachin, Ji Zhao, masama ang pakiramdam mo? Bakit ka nagsasabi ng kalokohan? Hindi totoo yan, na parang espadachin sa mundo. Huwag mo kaming lokohin. Kung may espadachin dito, kainin ko na ang tay. Kumain ka na, nasa taas na ang espadachin. Mga hanggal, kung hindi kayo naniniwala.
Pumunta kayo at tingnan. Hindi ako pwedeng manatili dito. Mamamatay ako kung mananatili ako. Walang duda. Lumayo ka. Ji Zhao. Tingnan mo siya, takot na takot. Totoo kaya? Kalokohan lang yan. May 3 tao sa taas ngayon. Itong espadachin. Si matandang yang kaya? O isa sa mga 2 puta. Hahaha. Umakyat tayo at tingnan. Bakit hindi? Suhan, nagsasayang ka. Bakit ka nandito? Si Izao ay nakatakas. May ginawa ka ba sa kanya? Isa ka lang naman. Anran. Pinatay mo ba si Anran? Tangina mo. Hindi ako makapaniwala na ganyan kakabaliw. Teritoryo ito ni Izao. Lumabas na siya para sa tulong. May mga 10 sundalo sa ibabang bulwagan at 3,000 mandirigmang marshal na nakapalibot sa mansyon. Hindi lang iyon, ang Diyos ng kamatayan ay nandito rin. Wala ka nang matatakasan, mamamatay ka. Hindi ko inaasahan na ganyan ka desperado. Diyos ng kamatayan, anong nangyayari? Sino ang taong iyon? Siya ba ang espiritu ng espada? Espiritu ng espada? Anong klaseng espiritu? Siya ang walang hiyana. Gustong patayin ni Izao. Suhan, pamilyar ako sa taong ito. Maraming taon na ang nakalipas. Pumasok siya sa pamilya ko. Ngunit dahil sa kahirapan, pinalayas siya ng anak ko bilang talunan kahit na mayroon siyang pagsasanay. Hindi siya katapat ng Diyos ng kamatayan. Isa lang siyang langgam. Sige. Kung gayon, papatayin ko siya. Para kay Ji Zhao. Hoy, hindi mo na kailangang asikasuhin pa siya. Pagkatapos ng lahat sila'y mamamatay ngayon. Pero, dapat silang matuwa na mamatay sa kamay ko. Wala pang 100. Emperador Marshal sa mundo. Ako ay tunay na kapangyarihan sa tuktok ng mundo. At para sa inyo, ang mamatay sa aking kamay ay isang karangalan na may pagmamalaki ninyo habang buhay. Sa impyerno. Diwata ng espada. Totoo ka bang diwata ng espada? Diyos ng kamatayan, ano ang diwata ng espada? Anong diwata ng espada? Huwag mo akong biruin. Patawad po, Ginoo. Alam kong nagkamali ako. Ayokong maging bastos. Handa akong iputol ang aking braso. Pakiusap po, maging mabait at hayaan akong umalis. Diyos ng kamatayan, ano nung pinagsasabi mo? Ano? Isa lang siya, talagang walang kwenta. Ano? Walang kwenta. Tinawag mo siyang walang kwenta? Diwata ng espada. Totoo ba ang sinabi niya? Paano nangyari yon? Totoo bang may diwata ng espada sa mundong ito? Anong ginagawa mo? Ayaw mo na bang mabuhay? Lumuhod ka. Patawarin mo ang buhay ko, diwata ng espada. Sisuhan ba ang diwata ng espada? Hindi ako naniniwala. Impossible ito. Maniwala man kayo o hindi. Ito ay katotohanan. Matandang kaibigan, subukan mo ulit. Papa, sagutin mo ang telepono. Sagutin mo ang telepono. Sagutin. Mababangis. Bitawan mo ang apo ko. Lumayo ka. Huwag kang makialam. Xiao Changqiu. Nasaan ang tatay ko? Nagsasanay? Nakakainis na pagsasanay. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi siya maaaring mas malakas sa diwata. Sabihin mo sa tatay ko. Si Suhan ay siya. Anak ko, nagkaroon ka ng kakilakilabot na kamatayan. Sinong lapastangan ang pumatay sa kanya? Magbabayad siya sa kanyang ginawa. Sabihin mo kung sino siya. Si Suhan. Si Suhan. Ano yan? Hindi ba niya alam gaano kalakas ang ating maharlikang pamilya ng Shenjiang? Prinsesa Suhan, ang nag-isang Celestial Master ng Bundok Qinghua, na hindi sumunod sa hari, nang kunin niya ang 3,000 sekta. Siya nga. Dapat niyang malaman kung sino si Zhao. Ang dahilan kung bakit hindi siya natatakot ay dahil siya ay pabentong Martial King. Ang Martial King ang pinakamalakas sa Daxia. Wala ang nakatalo sa kanya. Isang pabentong Martial King na kayang humawak ng espada. Walang makakatalo sa kanya. Kung gayon, titipunin ko ang 1,000 tao. 10,000, 100,000 tao. Aking anak ay hindi mamamatay ng walang kabuluhan. Ang paghihiganting ito ay magaganap. Ipasa ang aking utos. Tipunin ang 3,000 angkan sa bundok Qinghua para ipaghiganti ang aking anak. Year of ng bundok Qinghua. Prinsesa, huwag ang 3,000 sekta na ito ay para pabagsakin ang mahalikang pamilya ng Daxia. Huwag kailanman atakihin ang mga sekta. Dagdag pa rito, ang Marquess ay nagliliwaliw. Sinusubukang abutin ang Martial Emperor Real. Sinabi niya na ngayon, hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos. O baka mangyari ang pagkamatay ng kanyang anak muli. Ano, sa tingin mo,
Mamamatay ako sa kamay ng mga taong pari ng bundok Qinghua. Tanga. Umalis ka, oh. Papamamatayin kita. Dalhin ang bangkay ng aking anak. At sabay nating hirapan ng bundok Qinghua. Hindi, prinsesa. Huwag mong hayaan. May mangyari sa prinsesa. Ang pagkamatay ng kanyang anak ay sapat na upang pagalit ang Marquess. Kung may mangyari sa kanya, sa prinsesa, pupuntahan niya tayo. Sumulong ka, Ginoong Xiao. Huwag kang gagawa ng gulo, ayokong ulitin pa. Ginoong Xiao, sasabihin ko ang totoo, bumalik ako para maghain ng pagbibitiw. Pagbibitiw? Oo, mula ngayon. Ako, ang Diyos ng kamatayan, ay bumabaklos sa pamilyang royal ng Shenjiang. Tapos na tayo rito. Ako rin. At ako. Ako. Falem, Bumalik ka. Bakit? anong nangyari? Para mabuhay, syempre. Ginoong Xiao, ingat ka. Ito. Anong nangyayari? Natatakot ka? Kay Suhan, ang Diyos ng kamatayan, ay makapangyarihan din sa Martial Emperor Real. Bakit? Marcus, tapos ka na. Naabot mo na ba ang Martial Emperor Realm? Oo, ako, isang martial emperor na walang kapantay. Hahaha, magmadali ka. Ipunin ng 3,000 clans at sundan mo ako sa palasyo. Nawala ang 3,000 clans. Nawala? Dinala sila ng prinsesa sa bundok Qinghua. Ang puot dahil sa pagkamatay ng anak ko ay lubos na hindi mapapatawad. Suhan, papatayihin kita. At wawasakin ko ang... Marcus, magtitipon 1,000,000 sundalo at pupunta sa bundok Qinghua. Teka, ngayon, nasa kaharian na ako ng martial emperor. Kaya kung wasakin si Suhan sa isang daliri. Ngayon, ang una ay dumiretso sa imperial na kabisera, ilabas ang matandang lapastangan mula sa trono ng dragon. Ha. Marcus, naghintay ka ng 20 taon. Ang dakilang layunin ay matatamo na. Binabati kita, Marcus. Hindi. Binabati kita, Monarka. Tara na. Serena, Buong magdamag na. Kailan ba siya gigising ang ating binibini? Kasalanan ko lahat. Kung namatay na lang sana ako. Noong ako'y nahuli ni Zhao Ke, wala sanang ebidensya. Ning, hindi sana magdurusa si Nick. Diyos ko, hayaan niyo akong mamatay kapalit. Para mabuhay muli si Nick. Binibini, ginagawa ni Suhan ang lahat para iligtas si Annie. Huwag kayong magdulot ng problema. Ning, aking Ning. Binibini, huwag kang mag-alala. Titiyakin ng aking tatay na may liligtas ang tiyaan. Tama, magtiwala kay Suhan. Dagdag pa, hindi madali para kay Annie. Maghintay kay Suhan, sigurado akong hindi siya susuko. Magtiwala kay Suhan. Magtiwala po kayo, binibini. Naniniwala akong magtutulungan sila. Kaibigan, bigyan mo ako ng mas maraming lakas. Anning, kahit pa dumating ang hari ng impyerno, ngayong ikaw ay ibabalik ko. Suhan, umalis ka na rito. Hayop ka. Ano iyon? Kung hindi, wawasakin ko ang iyong buong bundok Qinghua. Siya ang ina ni Zhao Ke, prinsesa ng Zenji. Sisiguraduhin kung may paghihiganti ka. Suhan, umalis ka rito ngayon din. Kung hindi, wasakin ko ang buong bundok Qinghua. sino ang nangangahas? Ulo. Sa pintuan ng bundok Qinghua? Sino ang naglakas loob sabihin na papatayin ang buong Qinghua? Fanatikong mangmang, manatili ka sa likod. Kung hindi, siguradong hindi ka na uwi. Mabahong tawista, ang yabang mo. Paglabas ng iyong espada, sa harap ng pinuno ng Qingtian sect, naghahanap ka ng kamatayan. Ang maliit na Qingshan sect ay walang halaga. Lumabas kayo ngayon. Hindi ito lugar para maging halimaw. Kapatid na Chen, kumalma ka. Siguro, ang reputasyon ng Qingtian sect ninyo ay maliit. Hindi nila alam ang takot. Ako ang pinuno ng Saihai sect. Hindi pa kayo yumuyuko? Saihai sect. Hindi ito mahalaga. Sa aking Celestial Master. Mawala na kayo. Ikaw, galit na galit ako. Tapos ako, mula sa 3 malaking clan sa Daksha, mahigit 100,000 tagasunod. Pinuno ng Tianlang sect. Sapat na ba ako para sa huwad mong Celestial Master? Mga langgam lang kayo. Ang 3 malalaking clan ay walang halaga. Kahit may milyon-milyon sa Daxia, magkakasama. Hindi sapat para sa aking Celestial Master. Putulin sila gamit ang espada. Alice, umalis na kayo ngayon, Dick. Ha. Mali ba ang narinig ko? Paano niya nasabing ang huwad niyang maestro? Kayang pumutol ng 3,000 clan? Ha. Mga taga-bundok lang sila. Sila, hindi nila alam ang pinag-uusapan. Huwag nang magpatuloy sa kalokohan. Papaluin ko ang lintik na ito. Tingnan natin kung ano pa ang sasabihin. Paano kayo nangahas pumatay sa amin? Pagkatapos ng babala, tapos na kayo, papaluin kayo ng aking Celestial Master. Hintayin ko kayo sa impyerno. Ha. Isang malapit ng mamatay, na puro kalokohan. Celestial Master, Suhan.
ang mga alagad mo ay pinugutan ko ng ulo. Hanggang kailan ka magiging duwag? Natatakot ka ba sa pangalan ko? Ha? Suhan. Umalis ka na, sumpa ka. Tumahimik ka, masamang mangkukulam. May mga tao. Tama ba ang basa ko? Naglagay ng matatanda, babae, bata, sa harap ng pinto. Ang dakilang guro Suhan ng bundok Tsinghua ay tunay na duwag. Nagtatago sa likod ng mga matatandang babae at may sakit. Suhan, sa tingin ko ikaw ay kasing duwag ng daga. Hindi ka karapat-dapat tawaging dakilang guro, sa aking opinyon. Mas masahol ka pa sa mabahong dumi. Ha ha ha. Tumahimik ka. Sino ang naglalakas loob na apihin si Suhan? Papatayin ko siya. Ikaw ay Yan Zuan. Guro. Yan Zuan, ano ang ginagawa mo? Bilang santa ng sektang Qingtian, hindi ako makapaniwala. Nasasalungatin mo ako. Halika rito, ngayon din. Mula pa noong, ako'y iyong pinalayas. Mula sa sektang Qingshan, wala na akong kinalaman. Sa iyong sektang optimista, ngayon, ako na lang ang ina ni Keke. Ang dating asawa. Ni Suhan, kung may maglakas loob, na apihin ang aking dating asawa, lalaban ako. Laban sa kanya hanggang kamatayan. Isa ka lamang dakilang maestro. Paano ka naglakas loob na magsalita ng walang permiso sa harap namin? Ha ha ha. Walang modong babae. Tigilan mo ang pagtatanggol sa iyong tinatawag na dating asawa. Lumuhad ka at sumuko hanggat pagsisilbihan mo ako ng mabuti. Ano ang masama kung gagawin kitang concubine? Tumigil, ang iyong kasuklam-suklam na mukha. Isang lalaki na tulad, kahit ang mga aso ay ayaw. Naghahanap ka ng kamatayan. Iniisip ko, bakit ang mga kaya yabang sa bundok na ito? Nalaman ko na dahil sa iyo pala. Nagtataka ako. Sino ang taong ito? Prinsesa ng maharlikang pamilya Daksha. Ye Qingqiu. Ano? Ano ang dapat katakutin? Isang oras ang nakalipas. Ang aking asawa, ang hari ng Shenjiang, ay winasak na ang syudad ng hari gamit ang lakas ng Emperador Marshal. Ang matandang iyon, ang hari, ay nakakulong na. Ang aking asawa, ang nakaupo sa trono ng dragon, Zhou Wu daw. Hindi. Paano ito nangyari? Ye Qingqiu, magmakaawa ka na, at humingi ng awa ngayon. Kung hindi, babasagin ko sila sa piraso, sa isang iglap lang. Lumuhad ka, na. Ang tatay ko, siya. Zhao Wu daw. Sa huli na ang hakbang. Kung hindi sana nasaktan si Annie, at hinayaan ang Celestial Master, ang iyong mansyon sa Zhenjiang, ngayon, ay naipatupad na, ng flying sword ng Celestial Master. Masamang babae, ang iyong anak. Nararapat lang. Ang tanga mo, dahil nandito ka para manggulo. Gusto mong lumuhod ako sa iyo. Impossible. Tama. Hinding-hindi. Rebelde na ministro, hindi ka karapat-dapat sa respeto ko. Nasaktan mo ang aking amo. Ikaw ang dapat lumuhad at humingi ng tawad. Paano naglakas loob ang mga preso? Magsalita ng walang pahintulot. Naghahanap kayo ng kamatayan. Umalis kayo. Kapag tapos na ako kay Suhan, babalikan ko kayo. Gusto ninyong umatras kami? Hindi mangyayari. Sasabihin ko ulit. Kung may iba pang makiala, mabulok sana sa iyan. Paano ka naglakas loob kung hindi ninyo ako papadaanin? Mamatay kayo. Halika. Kiki, pumasok ka. Dal iyan mo. Kayo, mga babae at bata, napakamahina ninyo. Sino ang nagbigay ng tapang para harangan ng daan ng prinsesa? Tapang, ako ang nagbig. Keke, ano ang ginagawa mo? Bumalik ka. Kung mananatili ka dito, mamamatay ka. Anong nangyayari sa iyong cultivation? Bakit ito tumataas? Master Rel. General Rel. King Rel. Emperor Rel. Agad siyang naging Martial Emperor. Ang maliit na babaeng ito, isa siyang Martial Empress. Paano ito? Keke, naging Emperador Marshal. Lahat ay dahil sa aking tatay, at mga banal na kayamanan. Ayokong maginang. Pero ayon sa aking tatay, matagal na akong Emperador Marshal. Kahit isang Diyosa. Diyosa. Paano nangyari yon? Keke, lagi ka na bang malakas? Ang iyong paglilinang, nandoon na ba lagi yon? Oo, nanay, 2 taon na ang nakalipas. Sumunod ako sa tatay ko para maging Emperador Marshal kasi ang tatay ko nagpasunod ng espesyal na teknik para itago ang aking paglilinang. Sabi niya, sobra na ito para sa akin, sa edad ko. Ayoko magdulot ng masyadong gulo, ganyan lang ka-simple. Si Suhan pala talaga, nagsanay kay Keke para maging Emperador Marshal. Kaya mo ba iyon sa ilang kayamanan lang? Talagang hindi ito madali. Suhan, naiinis ka na. Talaga, lalo akong nahihiya. Keke, noong araw na, ninakaw ko ang iyong mga mata. Ikaw pala talaga ay mayroong napakalakas na kapangyarihan. Kung gayon, bakit hindi mo ito ipinakita? Bakit? Dahil mahal kita, nanay. Sige na, nanay, huwag ka nang umiyak, manatili kayo roon at panoorin ang palabas. Tara na,
Kiki, pumunta ka sa mga kontrabida na umapi sa iyo. Putang ina, tigil. Ngayon, sa Daksha, ang Angkanjaw ang naghahari, ang asawa ko, ang Emperador Marshal. Sinong naglakas loob na umatras? Papatayin ko kayo. Itong dalaga, nagsasanay. Ngunit walang karanasan. Totoo, kung tayo'y magtutulungan, aatake, kaya nating patayin siya. Kailan pa? Kayong hindi gumagalaw? Sige na. Paano ito nangyari? Marami tayong mandirigma, pero hindi natin siya mapigilan. Bakit siya ganon kalakas? Ang grupo ninyong mga walang silbi, hindi karapat-dapat sa isang sampal. Buisit. Bakit ko pa dinala ang mga walang kwentang ito? Hayaan ang isang batang babae na hamakin ako. Nakakainsulto. Ano pang hinihintay nyo, mga walang kwenta? Naghihintay ba kayo ng kamatayan? Ilalabas natin ang anak ko mula dito. Nanay, hindi ba ako kahanga-hanga? Aking mahal, ikaw ang pinakamagaling. Paano ako alis? Nang hindi naghihiganti, dumating si Zhao Wu daw. Naku, Emperador Marshal. Mahal na hari. Kalimutan ng formalidad. Mahal. Napatay si Ke. Naparito ako para mag-higanti. Pero yung gago si Suhan ay hindi lumabas at hinayaan ng mga babae at bata na harangin ang pasukan. Mga babae at bata, Ye Qingqiu, at magkaroon ng isang batang emperador. Mahal. Ito ang Emperador Marshal na humaharang sa akin. Kung hindi, Suhan, patay na sa aking espada. Ang kaluluwa ng nasawi sa espada. Dahil lang sa grupong ito ng mga inutil. Mahal, anong ibig mong sabihin? Si Suhan ay isang Diyos Marshal. Sa kabutihang palad, narito ako ngayon. Kung hindi, lahat ay mamamatay. Ano? Umatras kayo, makukuha ko ang hustisya para sa nangyari kay Coral. Oo. Ye Qingqiu. Ako, nagbago na ako ng dinastiya. Ang maharlikang pamilya ng Daksha ay wala na. Kayo, mga ordinaryong tao, bakit hindi kayo magbigay pugay sa akin? Hindi ka karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat? Ha 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 ha. Lumuhad kayo. Babae at mga bata. Lumuhad kayo, o gagawin ko para sa inyo. Ito ang bundok Qinghua. Hindi pa ang iyong panahon para kumilos dito. Lumayas ka rito, kasama ang katawan ng anak mo. Kung hindi, ang aking ama ang papatay sa iyo sa isang saksak. Papatayin ako sa isang saksak? Ha 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 ha. Suhan, nandito ako mismo. Bakit hindi ka lumalabas? Natigilan ka ba sa takot? Bakit? Bakit? Siyempre, may hinina pa. Bakit hindi sumisibol ang sigla? Anning, gumising ka. Bakit walang gumagalaw? Siguro ay natakot siya ng todo nang malaman niyang naabot mo na ang martial god level. Siguradong takot siya na parang aso. Sa gitna ng kawalan ngayon, naghuhukay siya ng hukay para humanap ng lugar at magtago mula sa iyong dimortal na kapangyarihan. Ha ha ha. Hanggal, paano mo nagawang insultuhin si tatay? Hindi ito insulto. Ito ang katotohanan. Bata, sa iyong edad, isa ka sa ilang tao sa mundo na kayang umabot sa Martial Emperor level. Kung gusto mong sumuko, tatanggapin ka ng monarka bilang lehitimong anak. Ngunit kung magtangkang tulungan si Suhan, kahit kaunti, papatayin kita nang walang pag-aalinlangan. Magandang alok, gusto ko rin. Ang batang iyan, kailangan ko ng tulong para sa mga proyekto ko. Martial Emperor, ang batang ito ay perpekto. Kung tatanggapin mo, bibigyan kita milyon-milyong dolyar. Hindi mabilang na tropa at walang hanggang kapangyarihan. Mahusay. Hindi, ko kikilalaning tatay ang magnanakaw. Malditang bata, paano mo minamalas ang monarka? Lumagpas ka na. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhad ka at tawagin akong ama o mamatay. Hindi kailanman. Sige, gagawin ko itong mangyari para sa'yo. Haha. Huwag kayong gagalaw. Kung aatras kayo ngayon, si Anning ay agad mamamatay. Dapat magtulungan ang magkakaibigan. Hindi kayo pwedeng umalis. Isinusumpa ko, Zhao Wu daw. Kainis. Keke. Inaasikaso ni tatay si tita. Huwag mong hayaang may makaharang sa daan. Kung hindi, sayang lang ang lahat. Si tita ay nasa panganib. Nanay, mauuna ka sa likod ng burol. May forma sayon doon. Magtago ka doon. Makakaligtas ka, pansamantala. Kung wala tayo, mamamatay ka. Tayo na. Halika na. Nakakainis na pinto. Bakit hindi ko mabuksan? Keke. Aking keke. Sumpa ka, isa ka lang na marshal.
Emperador na mahilig magyabang. Dahil gusto mong mamatay, gagawin ko na mamatay ka. Binibining espada. Walang kapantay na. Anong kalokohan ang sinasabi ni Sukiki? Paano magkakaroon ng binibining espada sa mundo? Hindi ba't alamat lang sa pelikula at TV? Baka, kasinungalingan lang, para takutin si Zhao daw. Hindi. Hindi kasinungalingan. Talagang hindi. Noong nakaraang gabi, umangat si Suhan gamit ang lumilipad na espada para patayin si Zhao Ke. Totoo ba ang sinasabi mo? Talaga bang may binibining espada sa mundo? Tama. Paano ko kaya sasambahin? Ang kasamaan sa Maharlika, ang gusto kong patayin ay si Zhao daw. Ang angkan na gusto kong puksain ay ang Zhao. Pero wala nang oras ang Celestial Master. Keke, natatakot ako. Keke. Keke. Aking Keke. Ang maalamat na diwata ng espada, walang kwenta ka. Anong kalokohan? Bobo ka. Akala mo ba ito ay isang pelikulang aksyon? Oy, takot na takot ako. Ang maalamat na diwata ng espada, nakakapagputol ng ulo. Kahit 1,000 kilometro ang layo. Lintik na yan. Huwag kang gagalaw. Ayoko pang mamatay. Hahaha, Kuya Chen. Nakakatawa ka talaga. Huwag ka nang magbiro. Hahaha. Ang tawag kagabi, bago mamatay sinabi ni Zhao, na si Suhan ay posible kayang monarka. Ang ibig mong sabihin, Na gusto ni Zhao, na sabihin ko sa'yo, na si Suhan. Mukhang ang diwata ng espada. ano? Monarka, tingnan niyo ang sugat ni Zhao. Kung ordinaryong saksak lang ito, magdudulot ba ito ng ganitong pinsala? Ganito kalaking pagkasira? Ito. Xiao, huwag kang uwa. Bakit hindi mo sinabi? Ang sinabi ng anak ko kagabi, si Suhan ang mamamatay tao. Tama ang prinsesa. Ang diwata ng espada, ayon sa mga kasulatan, noong unang panahon, maraming umiral. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagsupil ng mga pamamaraan ng paglinang ang nagpuksa sa kanila. Paano magiging diwata nang walang kakayahang lumang? Susunod ang mga henerasyon. Kung may sino mang makamit, buksan ng kaharian ng mga immortal. Sa daan-daang taon, tanging ang monarka, umabot sa Diyos Pandigma. Sa libo-libong taon, tanging ang hari ng sining pandigma, ang namuno sa mundo. Hindi ba dapat ating sundan ang yapak ng ating mga ninuno at hanapin ang mga Diyos sa lupa? Sa anumang kaso, umiiral lamang. 10 na emperador pandigma. Sa mundong ito, ang hari ng sining pandigma at ang mga manlalarong pandigma ay mas marami pa. Tama si Pinuno Jin. Ang Diyos sa lupa ay isang malamat na kaharian, walang paraan para patunayan ito ngayon. Buisit. Mahal, malinaw ang mga katotohanan. Kagabi, ang sinabi ni Ke ay hindi. Si Suhan, siya ay diwata ng espada. Lahat ng ito ay mga haka-haka ni Xiao Changqiu. Xiao Changqiu, gumagawa ka ng kwento para pabagsakin ng hukbo. Anong parusa ang dapat sa kanya? Monarka, kasalanan ko po lahat. Hindi ko sinasadya, dahil lahat yan sa yung haliparot na nangakit sa akin. Naggawa ako ng maling akala. Nakikiusap ako, patayin ang haliparot. At saka ko sila babalikan. Ako, ayoko na. Sayang ang oras sa'yo. Mamatay ka na. Tama na. Marquez. Ang tagal din. Lian Guang. Anong ginagawa mo dito? Dapat ako ang magtanong niyan. Bundok Qinghua. Matatagpuan sa rehiyong sentral. Ako ito, ang Marquez ng rehiyong sentral. Sa ilalim ng jurisdiksyon ng Lian Guang. Hindi ba dapat ang kamahalan ay nagbigay alam sa akin tungkol dito? Magpapalam sa iyo, anong klaseng basura ka? Prinsesa, mag-ingat ka sa bibig mo. Paano mo nagawang hawakan ako, ang asawa ng monarka? Ang asawa ng monarka, naging angkin mo na ba ang trono? Angkinin ang trono? Huwag mo itong sabihin ng diretsahan. Mula pa noong sinaunang panahon, ang may kapangyarihan, pumipili ng karapat-dapat. Basta kapalaran, traidor na bastardo. Mamatay ka dapat. Ang pinakamapaparusahan ay ikaw, Liang Guang, kung hindi mo sana pinatakas si Suhan kahapon. Paano magkakaroon ng pagkakataon? Nasaktan si Zhao. Naging kasangkot ka sa pagkamatay ni Zhao. Kung ganoon nga, Liang Guang, pumunta ka agad sa aking anak, yuko at umamin ka. Buksan ang mga pintuan ng bundok. Dalhin ang may kasalanan na si Suhan sa harap ng aking anak para umamin sa krimen. Kung hindi, tanggalin kita sa pwesto mo at sisirain ko ang pamilya mo. Hahaha. Halimaw. Gumawa ka ng maraming kasamaan. Mamatay ka dapat. Gusto mo bang ang maestro ng langit mula sa bundok Qinghua ay parusahan? Kung gayon, tanungin mo sila. Kung gagawin nila. Kayo'y mga talunan. Paano mo nagawang maging napaka-arogante? Sa harap ko, umatras ka. Magbigay daan tayo. Maliit na hari ng Zen, hindi ka karapat-dapat. Ako si Chuli, presidente ng Sanhedrin. Ang Emperador Marsh.
Ako ang Panginoon ng Babylonia, manggagamot na diwata, Emperador Marshal. Narito ako, hindi ka makakatapak. Sa bundok Qinghua. Panginoon ng templo ng Diyos ng Digmaan, Emperador Marshal. Ako ang pinuno ng Hongbang, ang hari ng sining pandigma. Ako, At ako, Marquez ng gitnang rehiyon, Lianguang, bagaman wala akong sining pandigma. Mayroon akong 100,000 bihasang sundalo. Narito ako. Hindi ka susulong. tigil dito, bakit ang daming makapangyarihan dito? Sump ka, Suhan, paano siya mapoprotektahan ng napakaraming tao? Monarca, mukhang wala tayo. Sapat na umatras tayo. Narito ako. Ano ang kinatatakutan nila? Ako'y di magagapi. Hindi mahalaga kung ilan sila, lahat sila'y langgam. Oo, bakit ko nakalimutan ito? Ang ating Monarca ay isang Diyos pandigma. Ano pa ang Babylonia o Sanhedrin, o Emperador Marshal? Lahat sila'y basura, na kaya nating wasakin kahit kailan. Hindi ko inisip na darating sila para hanapin ang kanilang kamatayan. Mahal, hindi mo ba nais maging numero 1 sa mundo ngayon? Narito ang lahat ng malalakas na tao sa mundo. Sa sandaling ito, ipakita ang iyong lakas. Gawing manginig ang mundo sa iyo, Monarca. Pakiusap. Kung gayon, ako'y wawasak sa lahat ngayon. Tara na. Halika na. Tara na. Tigil dyan. Hindi ko papayagan na may manakit sa binibini. Gusto mong mamatay? Kalma lang. Lian. Ha 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 ha. Mama. Keke. Mama. Keke. Ayos lang. Patuloy kang Papa. Papa. Suhan. Keke. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang may masama. Ang iyong ama. Talaga bang walang pag-asa? Imposible ba siyang iligtas? Sumpa, Zhao Wudao. Ha ha ha. Mabuti, ako to. Nagtataka ako, bakit hindi ka lumalabas? Nalalaman ko, may nililigtas ka pala. Tama na, kahit magtagumpay ka. Mamamatay siyang... Ikaw, binabalak mong agawin ang trono. Ha? 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 Oo, nahulaan mo. Isa ka dapat sa mga bayaning nagtatag. Ngunit ikaw, gamit ang lakas mo, na higit pa sa akin. Lubusan mong minamaliit ang aking pag-unlad. Kinuha mo ang buhay ng anak ko para sa babaeng ito. Suhan, ngayon, mamamatay ka talaga. Nasaan ang iba? Ano ang ginawa mo sa kanila? Ha? Ha? Ang mga humahad lang sa akin, tiyak na namatay. Zhao Wudao. Hayop ka. Mga inutil na duwag. Huwag ka, magalit dito. Ako, ang gagawa, upang magkita kayo. May isang forma sayon. Akala ko, nagtataka ako, kung bakit di ka natatakot dito, may proteksyon ka pala. Laban sa kamatayan, mapipigilan mo ako? Ji Xiao, oras na ipakita mo. CJ, isa lang itong aray. Masisira ko ito. Monarko, nakikita mo ba? Ang batong iyon? Ito ang sentro ng pormasyon. Sirain mo ito. Kung gayon, maghihiganti na tayo. Mike, buksan ang mga mata at tingnan kung sino ang pumatay sa'yo. Malapit ka nang mamatay. Sige. Yang Xuan. Iligtas mo si Anik. Narito ako. Mangmang na hanggal. Hindi mo ako mapipigilan. Punta ka sa impyerno. Zhao Wudao, nararapat kang mamatay. Sa aking pagkakaalam, ang babaeng ito ba ang dati mong asawa? Hindi mo may liligtas ang iyong kapalaran. Ang dating asawa mo'y namatay para sa'yo. Suhan, ikaw ay, siya ang nararapat mamatay. Hayaan mong sirain ko ang mata ng forma sayon. Papatayin kita sa libong hiwa. Narito ako. Ikaw, Yang Xuan. sumpa. Kung gayon, magiging abo ka. Patawad. Anning. Matandang kaibigan. Iligtas. Ang mga nakaharang na insekto ay namatay na. Keke, patawad. Hindi ka na kayang samahan ni nanay. Pero hindi pagsisihan ni nanay. Puto. Tibayan, ang buong hampas ng Diyos Pandigma. Paano niya nagawa yon? Imposible ito. Posible kayang, siya ay isang tunay, walang kapantay na espiritu ng espada. Siya ay isang kalahating Diyos na Pandigma. May katuturan na kaya niyang salagi ng basta atake ko. Nakikita ko na. Suhan, dapat kang manatili, nakatago sa iyong baw. Ang pagong ay hindi makapagtago, upang sa ganoon, mabuhay ka ng mas matagal pa.
sabihin mo ang huli mong salita. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, sabihin mo ang huli mong salita. Ang aking asawa ang magbibigay ng huling salita. Hahaha. Hanggal. Kayabang talaga. Suhan, akala mo ba'y tulad ang paglilinang mo'y lampas na sa monarka? Ngunit hindi na ito pareho. Ang monarka ngayon ay isang walang talong pag-iral. Kung wala ako rito, siya ay di matatalo. Kasama ako rito, isa siyang langgam. Tapos na ang oras. Zhao Wudao. Yumuko ka. Zhao Wudao. Yumuko ka. Hahaha. Ako ang yumuko. Suhan. Hindi mo deserve. Seryoso. Para matalo ka ng may dangan, bigyan kita ng oras. Para ihanda ang iyong atake. Hahaha. Malaki ang sinasabi mo. Pero ikaw, kalahating Diyos pandigma. Lohikal na. Matatagalan mo aking atake. Suhan. Sa impyerno. Murang gimmick. Mangmang. Naghahanap ka ng kamatayan. Pagkatapos ng laban na ito, ako ay magiging ang tagapagtatag ng estado ng Zhao. Hahaha. Anak, sino ang nanakit sa iyo? Mamamatay agad. Ang laban na ito ang magtutuko ng kapalaran ng aming pamilya. Suhan, kayanin mo. Dapat nating ipaghiganti. Sinaning at Lian. Tatay, kaya mo to. Suhan, kaya mo. Mananalo ka. Sa impyerno. Wasakin mo siya. Paano ito naging posible? Ang galing naman ito. Naghiganti na kami. Alam ko na, Tay. Alam kong magagawa mo to. Suhan, alam kong mananalo ka. Paano ito posible? Mahal, paano ka natalo sa kanya? Imposible. Paano natalo ng isang martial demigod? Ang tunay na martial god? May mali talaga dito. Talaga. Tama ba ang hula ko? Kagabi, gusto ni Zhao na sabihin ko sa hari. Si Suhan ang hada ng espada. Suhan, malinaw kang martial demigod. Bakit mo ako natalo? Ano ang cultivation level mo? 2 taon na ang nakalilipas. Isa kang martial demigod. Ngayon isa kang celestial immortal. Isang immortal. Mas mataas sa Earth God. Celestial Immortal. Imposible. Bilang Celestial Immortal, dapat kang itakwil ng Celestial Laws. Dapat matagal ka nang umakyat. Ang sinaunang kasaysayan ay pare-pareho. Paano ka umiiral sa mundo? Hindi ko kailangang magpaliwanag sa patay. Mga patay. Hindi. Pakisuyo, pakawalan mo ako. Magiging alipin mo ako habang buhay. Ano pang hinihintay mo? Lumuhad ka na. Pakawalan mo kami. Mga alipin, hindi sila karapat-dapat. Lumang kaibigan. Patayin mo siya. Naging hanggal ako. Sobrang hanggal. Ano ang plano mong gawin? Hindi maililigtas ng mundo si Anmin. Dadalisin ko siya sa rinong immortal. Pero, at ako, ano ang mangyayari? Kekem, malaki ka na. Hindi mo na kailangan ng tatay mo. Manatili ka sa mundong ito. At mamuhay kasama ang iyong ina, Yang Xuan. May 1,000,000 pildoras ako sa aking silid. Kung susundin mo ang landas ko, iaangat ang iyong paglilina sa tuktok ng Diyos Marshal sa madaling panahon. Tungkol sa pag-akyat, depende sa iyong pagsisikap. Suhan, gusto mo bang umalis? Marami akong utang sa kanya. Buong buhay ko'y babayaran ko. Aning, umalis na tayo. Binubuksan ko ang portal. Tulungan mo ako na maabot ang langit.